meaning po talaga niyan, yung jabongga. Nagaganon na kami nun yung pag may nakita kayong babae, wow, jabongga! Gawagano kami. Hindi namin alam na malalagay siya sa ganun na marinig ni Kuya. At tinatanong niya, bakit di natin gawa ng kanta to? Ano, papayo mo sa mga artist ngayon na, ayan, medyo kumikita na. Ayan. Makikinig kayo sa mga alam yung taong marunong humawak ng pera. Pahawak niyo sa kanila yung pera. Tapos lingon. Tapos lingon kayo. Pagpunta niyo, inista pa na yung pera. Kasi yun rin na naintindihan ko Sabi nga ni Dash kailangan mapag-aralan mo muna yung pundasyon bago mo masabi na talagang kasama ka dyan sa art form o sa hip-hop. Bukod sa dancer, so kumawa ako ng lapis, natuto ko magsulat bago ako kasama pala ito talaga sa nasa pakete pala yun. Pero it takes time. Kailangan mong ayusin talaga para matuto ka. Dahil hindi naman overnight lang yung success Parati kayo maging humble. Tsaka pag-aralan nyo yung ginagawa nyo, hindi yung sasabihin nyo lang gusto nyo maglabas dahil maglalabas kayo. Mas maganda yung may knowledge. The more na may alam ka, hindi ka maargabyado. The more na may alam ka, makapagtatrabaho ka na maayos. Ngayon kung yung pagtrabaho ka na maayos, bigyan mo kami ng parte. Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM Podcast at may guest tayo ngayon na isa ring, alam nyo na, legendary. Legendary. Palapakan natin ngayon si Diego ng Legit Misfit at syempre kasama niya si Boss Don Rice. Yun. Justin Bieber for life. Yeah. Justin Bieber ba inabot mo? Siyempre. Kala ko Wami You. Soulja Boy. Noong 1940s na... Ayan, 1940s, let's go po. Yan, si Diego ang nagpasigat ng, alam niyo na, kung narinig niyo na to, malamang may anak na kayo. Ang kantang Jabongga. Ayo. Jabongga. Ano ba yung Jabongga? No? Jabongga ano yun Ang totoo nun, expression siya. Expression yun nung una. Kaming magkakaibigan, yung kasama ko mga dancer, ang parati namin sinasabi pag may nakikita kami, wow, okay, parang Jabongga. Parang so, ganun. expression namin yung pag may babae, pag maganda, parang... Jabongga. Pero hindi... Nasa sa tao na yung kung paano naisipin, kung paano natatagawin kung... Pero sila kami ni Tanik. term na Kami dalawa ni Tanik, boss. Kami talaga. So hindi siya talaga kinompose para doon. Oo, hindi. Ano muna yun parang salitaan namin mga kasama kong dancer dati. O Jabongga. Dancer ka? Siyempre. Dancer yan. Campus Bubbles yan Okay. Oo. Alam mo naman sa Adonis, kitang-kita. Campus, dancer ako talaga noon. Doon ako nagsimula. Ano ba yung Campus Bubbles? Campus Bubbles, diskuhan to ng Ginamit mga fraternity. 93, 92, gano'n. Sa Recto to, sa Recto. Recto. Para siyang jaka. Afternoon party to, afternoon party. Actually, bago pa lang mag-jaka, yung mga Campus Bubbles muna. Nabalitaan ko na lang ng jaka yung huling tambayan. Pero ang una talaga, yan, EMDA. Yan yung tinatawag na EMDA. Bakit EMDA? MWF. Ganun. Broad Street. Tapos Campus Bubbles na. Yan tatlong pinaka naglala. Puro Recto lahat. Ilang taong ka nun? Di pa ako pinapanganak yan. Bakit gano'n? Hindi, ano yan mga nasa 15 ako. 15. Una kitang napanood, kasama mo yung grupong Boom. Yan. Diba? Yung buhok mo nun, flat top na na kinuha sa Kid and mataas. Play yun, diba? So, Parang si Gail. ini-spray it ko yun. Ano yun Actually, hindi kay Gail. Talagang Kid and Play. Kung familiar kayo sa hip-hop. Kid and Play. That was, napanood ko kayo sa yung kay Tuwing Sunday, yung kay Kuya Germs. Hindi. Jemmy Super Show. Jemmy Super Show. Lumabas kinanta nyo ni Kuya Boom yung Summertime. Yun. Tinasewa ko nun. Grabe. Ang tagal kong dancer nun galing muna kasi ako sa mga fraternity group, boss. Kung tawagin, sa Magic 5 kami. Lahat ng mga fraternity noon, kumukuha ng mga dancer na. Sabi ko kasi, ba't tayo nag-aaway-away? So, nag-aaral ka nun? Umistop muna ako kasi sobrang valedictorian ko. Balik Anong fraternity mo? Magic 5. Magic M5. 5. So, PCCR ka. Hindi. Ako, Burned Blooming Treat ako, boss. Blooming Treat ako. Ayan. Iba-iba kasi mga kapatid ko, Taugama, Triskil yun. Kuya Ramil ko, walang pratsyon, ano yun. Nang-hold up lang yun sa loob ng klase. Hindi. Pero makulit lang yun talaga. Pero kami yung, ako napunta ako ng Magic 5. Kuya ko naman Triskil yun. Pero malalamit kami sa bawat isa. Alam sa amin yun na iba-iba kaming fraternity. So doon ako nagsimula talaga. Saan ka ba nakatira nun?
Blooming Treat. Tondo. Blooming Treat. Malapit kila, kila Chubby Boss, yung panahon na yan. Chubby dati, Chubby natin sa Pubo. Solis yun. So, Oh, dalawang kanto lang yun eh. Yun na. Okay. magkalapit lang. Magkalapit lang. Magkakalapit kami yan. Kaya kung nagtataka sila, naisip sila, bakit si Levi's nagsayo sa akin dati? Malapit lang dun eh. Dancer talaga si Levi's. Oo, nagsayaw pa sa kwento ni ni Egoy eh. Ito pala yun, Best-selling. na-dancer. So, dancer Oh, pala dancer talaga. sila. Alam naman niya yun eh. Alam niya, kaya pa nagkikita kami. Saan ang Sabi ko, ano ginagawa mo? Kaya nagulat ako, nagsundalo siya. Pero okay yun kasi karapatan niya yung kung ano gusto niya gawin. Pero trivia, halos lahat ng rapper dancer ah. Oo nga, Si no? Decoy, nakilala ko rin yan, dancer. Karamihan. Si Simon, dancer, di Ako ba? dancer din. Oo. Si Simon ba dancer dati? Dancer din yung dancer. Ano ko si Simon model eh. Monchi! Nagdo-dolphin dive pa nga daw siya. Ito karamihan talaga, syempre, kasama sa kultura yun eh. Mm. Isang bago ka bago ka mabuksan sa isa, hintay mo muna matapos ka dito, tsaka mo magugustuhan. Kasi hindi ko rin talaga alam na hawak ko ng mic. Wala, si Kuya lang ang So, paano ka nagsasabi. na-discover ni Kuya Boom? Nag-audition ako naglagay sila sa dyaryo. Nabasa ng kaibigan ko, naghuhugas ako ng plato ng gabi. Tinawag ako ni Eric Panot. Diego, tignan mo to, tignan mo yung dyaryo. Sabi ko, bakit? Ano gagawin sa dyaryo? Nakita niya, may maliit na spot na Filipino-Canadian rap group. Boom. Looking for a dancer, rapper, DJ, etc. Mga Lahat ganon. na, no? Tapos nakalagay yung address kung saan ka mag-audition. Mm. Nakalagay ngayon sa may malapit sa Cubao, yung barbershop ng pinsan nila. Doon ako pumunta na. Pero bago ako pumunta, kinausap ko muna si Kuya kasi nga ganun yung buhok ko. Paano mo kinausap? Ibig sabihin, kilala mo na siya? Hindi, nakita ko may telephone number eh. Okay. So, looking for Lino Bumdayupay, tsaka si ate. Si ate. So, tumawag ako nung kinabukasan, maaga. Sabi pa niya sa akin, sabi ko, pwede mo ba pumunta dyan? Kasi parang nakakaya, tayo-tayo yung buhok ko. Ganun na yung forma mo. Oh, pero hindi pa ganun kataas yung hairdo ko noon. Pero sinisimulan ko na kasi ako nagkukulot noon eh. Pinakukulot ko yun, pinalalagyan ko ng pagoda. Pag lutong-luto na yung buhok ko, ipapatis ko. Pag bumuka yun, nakagano na siya. Tsaka ako papalagyan ng spray net. 19 ano yan? 91 yun, 91. Pero alam mo yung hip-hop na yung ginagawa mo? Hindi pa. Oh, alam ko. Alam mo ng hip-hop? Alam ko na. Boss, dahil nga dahil malit pa lang ako nagsasayaw na ako eh. So alam ko na yung, mga kila Jerry Dignam dati, Herbie kilala mo na si Hancock. Solo, kilala mo na. Sino ba? Si Solo. Yung pelikulang... Hindi ako masyadong familiar doon. Pero yung kulturang ginagalawan ko hip-hop, pero hindi pa ganun kalaki yung nalalaman ko. So breakdancer. Breakdancing lang talaga muna ako. More on sa art ng sayaw. Sa art ng sayaw. So anong sabi nung pinakausap mo si Kuya? Yung nag-audition kami. So, nabi niya sa akin, marami kayo nag-audition ngayon. Kasi may nakasabay din ako eh. Nandun yung BMG galing yung grupo BMG? yun. Mga anim sila. Ang nag-audition kasi, grupo, may solohista. So, siguro nasa 500 kami nun na nag-audition nun. Yung iba-ibang grupo na. So, sinabi sa akin ni Kuya, marami nag-audition din na dumarating. So, sabi ko, Kuya, wala kayo napipili. Sabi niya, hindi. Sa uli pa ako pipili. Titignan mo na lahat. Lahat. So, nag-audition kami. Kasama ko yung grupo ko. Pangalan ng grupo ko nun. Social Narcotics. Halatang Halatang mga wala kami ng utak nung panahon eh. Social Social Narcotics. Hindi mo pwedeng ikabud. Di ba? Pangalan talaga na Social Narcotics. Ilan taon kayo niyan? Yung mga 15 lang ako. 15, no? Criminal-minded, 15 na. Di ba grabe? Social narcotics, no? Pangit. Bakit social narcotics? Ewan ko mga kasama ko gusto yan. Paborito yata crush yata nila si Pablo Escobar nun. No. Sabi ko, sayaw tayo narcotics. Pero Sabi, ano pa? Fresh pa nun. Fresh wala lahat, pa, boss. wala Wala pa. pa lahat. Tinitake na Wala, kahit ano. wala pang bite. actually, Solvent. sunog na chinela. Ano ko nun? Nag-weed ako. With Ano tawag sa weed nun? Tech-P. Yeah. Tech-P. Tech-P talaga. Basta, Hindi Bakit? chonky. Bakit ganun? hindi, una yung chonky. Unang chonky, term. Tapos, narinig ko na yung Tech-P. Nalalaman na kasi ng mga polis yung word. Tech-P. Tech-P. So, paano totoo? Tech-P, meron pa tayo dyan. Tech-P. Si Francis nagkano sa akin ng Tech-P. Pero nung binaliktad naman yung chonky, Iknoch. Pero Iknoch! Sunog na chinelas. Iknoch ulit.
So, Madami tayong matututunan dito, malamang, no? Nuts, no? di ba parang, Take P parang pitik. hindi, Ganun. tekpi, bakit pitik? Ah, Pag pinipitik nila sa pader, hindi ko makalat. Yun ang Ah. ibig sabihin. nun. Ah, Si Francis magaling, kuya, rest in peace to Francis, pero magaling siya talaga magbalot. Yun ang tinatawag niya, pag binalot niya, iniitsa niya parati sa pader. yung root chest. Iniitsa niya buo para pag bumagsak, makikita niya kung hindi kakalat. So Para ang daw technique pampatibay, ibabato O, sa ang babato niya, bakit daw, kunyari bigla daw, may dumaan na mobile, iitsa niya. Di sa amin yan. Bakit di sa inyo? Pareho rin makikita sa kamay mo. Na marunong. Pareho rin kung naninilaw yung kamay mo. Di ba? Pero, Pero Yung- panahon, no yun, pagka chonky adi ka na eh, no? oo, masyadong mababaw pang kaalaman ng mga tao. No? Ngayon, yung chonky, Ngayon, yung mga nakikita ko uy, nagaganyan ka pala. Mm. Ngayon sila na yung naggaganon eh. Ednis Oyat. Uy, Ednis Oyat. Uy, yun ka. So, yan. Wow, pare. Di ba? So, G tayo, Ednis Oo. Oyat. ayun. So, going back sa karir mo, mamaya Yes, na yung kaadikan. Sabi ko. Oo. Sabi ko, sige boss. And, So, paano ka tinawagan ni Kuya Boom? Nung nag-audition kami ng as a group, ikaw lang pinili. hindi, sabi niya sa akin, pagtapos namin kuha ng 2 kanta sayaw kami, pahinga konti. Pinagsayaw niya ako ng solo. Solo. Pinagsayaw Naalala niya. mo pa yung Oo. sinabi mo? Ano? Ah, Electric Boogaloo. hindi. Boss? As a group, Elevate My Mind kami. Tapos sinayaw ko yung CNC. Everybody dance. Yun yung solo ko. Oo. So pagtapos ng solo ko, sabi niya sa akin, nung tapos na kami mag-audition, tatawagan kita. Anong forma mo nun? Naka-ano ko noon naka-short ako na, yung uso dati ng mga dancer ni Francis Boss, yung parang mga, Malong. parang spell malong. cut, ganun, Mm. spell Oo. cut, oo. naka-ganon ako, naka-high cut ako noon na itim, na parang word balance. Oo, uso yun noon, oo. yung kulay brown na word balance, no? Tapos naka-sweatshirt lang ako. Tapos malong. No? 1992 yan. Malamang. Oh, yun yung, alam ko yun yung irang yun, Oo. 91, 92 Oo, oo. Naka-ganon ako noon, yung mga kasama ko naman, puro pang-break, yung mga windbreaker na gamit ko, uso sa B-boy. Mm. Pero wala talaga akong idea na makukuha ko. Kasi alam ko yung iba professional yung mga nag-audition. Parang 15 years old ka niyan. mga ganun boss, 15. Alam ko bago ako mag-16 noon, nung tumawag siya kay mama para kunin niya ako sa bahay. Yun yung time na yun. So, sabi niya lang sa akin, nung nakunan ako ng footage nung solo ko, hintay mo yung tawag ko. Binidyo ka. Oo, sabi niya sa akin. BTR. Oo. So sabi ko, ano po yun, pag tinawagan niyo ako, namin niya, hindi, tatawagan kita, sabi ko sa yung details. Tumawag siya ulit, sabi niya bumalik ka dito. Mm. Meron tayong pinaka-last day audition. Mm. Doon nakasama ko na si Noel, Sino Oo. Noel? Sino yun? ex-people. Yung ex-people. yeah. Oo. Sabay ko si Noel, kasabay ko isang grupo ng BMG, tapos isang soloista, bali 2 kami soloista. Yun yung sila araw. ex-people nun. Asing grupo. Grupo na. Oo. Ex-people na talaga sila. Sikat na sila noong 92. May kilala na sila noon. Oo. Sila nga ang nakikitang parang sasayaw dapat Sa kanila. sa kanila. Pero kilala mo na sila Boom noon. Alam mo na artist sila noon. Hindi ko. Actually, nung sinabi lang, nagpakilala lang si Kuya sa akin na rapper nga daw siya, plano niyang gumawa ng album, kaya kailangan niya ng dancer, kailangan niya ng ibang. Doon ko lang, wala pang album. Wala pa. Gumawa na sila. doon magsisimula lahat. Okay. Ito yung hindi roots pa ng siya, galing. hindi pa siya, wala pang recording. Walang recording. Naabutan ko lahat yung boss, dinaanan ko lahat yun. Nakita mo na si Ginny doon. Doon ko kasama si Ginny Oakman. Kami nagsasayaw eh. So, nagulat din ako kasi gano'n ka-fresh yung grupo. Nung pinabalik niya ako, nakita ko lahat sila Noel, di audition kami. Huli-huli akong sumayaw eh. Magsumayaw ako, mag-isa na lang. Sa sila grupo. Tapos nung huling, natatandaan ko yung huling sinabi ni Kuya, tatawagan ko kayo lahat, pinaiwan niya ako. Sabi ko, alis na rin po ako, hindi, dito ka muna. Para makausap kita, sabi niya. Parang may potential to. Ganun. Pero wala akong nararamdaman. Hindi, na baka yun. natakot. Natakot. Kakapkapan mo na bago pa uwi. Hindi, wala akong idea talaga. Wala talaga akong idea na, bakit ako pinag-stay? Sabi niya, ilan taong ka na, tsaka legal ka naman magtrabaho. Sabi ko, wala naman yung umaangal sa akin, pero kung gusto niyo, regarding ko sa trabaho, sabi ko, nanay ko po ko, sabi niya. Sabi niya, bas, mukhang pabor yun sa'yo eh. Bas, gusto. Pabor sa'yo. Bas Kasi mukhang, hindi ka nag-aaral. actually, sinabi ni Kuya, binilungan niya ako,
napakagandang lalaki mo eh. O hindi. Hindi. Pabor daw dahil gusto daw nila yung step ko, boss. 15 ka nun. So, Oo. fourth year high school. Ah, Parang ganun. mga third year Third yata year, ako, Third boss. high school. oo. Kasi bumalik ako ng isang dahil sobrang talino ko noon. Nakalimutan ko yung mga formula, yung mga sagot-sagot. Ayun. Sabi ko, kausapin niyo po yung nanay ko kung gusto niyo akong pagsewin. Pero hindi ka professional dancer. Hindi, lumalaban lang ako street. Talagang Street ano, ako talaga. street style. Oh, ngayon yung mga Yung latag linoleum. Ganon. latag linoleum o kaya pag May nauso na, boombox, ganon. nauso na yung ano boss, yung pupunta ka, dadayo ka sa mga magaling na dancer ng fraternity Mm. para maglabang kayo. Showdown. Showdown talaga. Bilog, tapos Oo. Kung, syempre, depende dahil dadayuhin mo yun eh. Pag dumayo ka, Oo. lugar nila yun, moron talo ka kagad. Mm. Pero kung magaling ka magsayaw, alam nila yun. Talo ka na, bugbog ka pa. Hindi, wala. Hindi, ginawa namin talaga yung ganong style. Para wag boss. na mag-away. Para wag na mag-away. Anong fraternity ka ba nun? Magic 5 Balls, Magic CB. Oo. 5. So nakakalapag na ako noon. Nakakalapag ako ng yung dito sa may malapit sa Ermita bukod sa MWF. Nakakalapag na ako ng EMDA. Nakakalapag ako ng Ambassador. Ambassador. Ang matindi boss, sa monumento may tinatawag din dati eh. Sa taas ng monumento sa Ever dati, may disco sa taas niyan. Hindi ka talaga pwedeng pumasok doon pag di ka triskid yun. Oo, paano yan? Kalaban nyo Parang yun. meron pa rin yun. Yung, ano, Meron pa rin doon. Oo, mga ganun. Kalaban nyo yun, paano yun? Doon nga nakausap ko yung presidente nila, sila Haruta. Mm. Nag-showdown nung gabi. Pumayag sila na pumasok ako sa loob. Pag pinapasok ka. O, tsaka walang nangyaring gulo. Doon ko nakilala sila Haruta. Kinamayan pa nga niya ako, nayakap niya ako. Tol, salamat. Kinamayan? Ba't ka kinamayan? Hindi, ano lang. Parang, Normal na. normal na kawan. Sabi niya, salamat, pumunta ka dito para at least may nakasama kaming tumugtog. Sumayaw. Doon ko rin experience, sabi ko. Mga traskill yun yan. Sabi ko, boss, maganda talaga yung ganito tayo kaysa yung nag-aaway-away tayo. Mm. Wala naman tayo napapatunayan sa away. Mm. Sino mapapatunayan natin yung pag may isang na okay na? Hindi naman titigil dyan yan eh. Oo. Pero bilang frontman, napapaaway ka rin before. Boss, talagang kasagsagan namin yung mainit eh. Mm. Yung nag-aaway-aaway lahat. Oo, 95. Taugama versus Marayon. M5. No? Di ba may Acro, Taugama, yung mga ganon, SRB, ano. May kanya-kanyang panahon sila na maiinit lahat eh. So naabutan ko yung panahon na yun sa recto, bawal palabasin lahat yung fraternity ng sabay-sabay. Kasi mag-aarambo. Bakit direkto ka ba nag-aaral? Hindi boss, doon ako nagdi-disco. Doon ka tumatambay. Doon ako nakatambay. So alauna ng hapon, hanggang alas 6 o hanggang alas 7. O saan ka kumukuha ng pang-entrance kung wala kang aral? Pinapayagan na ako nung management pumasok dahil parang dancer-dancer. na. Kilala ka niya. Nila Cabo, kung tawagin si Cabo. Diyan ka, pumasok ka na. Ito yung EMDA. Hindi, ito yung Campus Bubbles. Campus Bubbles na. Sa EMDA, ibang patakaran sa EMDA, boss. Kaya maraming entrance pa rin. Ganun. naiilang sila sa EMDA dahil doon parati rin may gulo. Acro naman may hawak ng boss. Saan ba banda sa recto yung Campus Bubbles ngayon? Anong establishment ngayon yung campus? UE. UE. Pag galing ka sa may Mindiola, lagpas ka ng konti ng UE, may McDonald's doon. Yung McDonald's. Loyola Street yun. Boss, di ba yung sa kanto yung McDo? Konting-konti lang, may makikita kang hagdanan pataas. Okay. Yun ang Campus Bubbles. Okay. Yun, nadadaanan namin yun. Malaki yun. Pag akit mong ganyan, pag lumingon ka sa kanan, papasok kong ganun Campus Bubbles. Campus Bubbles. Yun ang ano. Hanggang anong oras nagsisimula ang party doon? Alauna, 1:30. Hanggang alas 6. Hanggang 6:15 lang. Talagang ano lang. After ng party lang. Pero ang daming tao araw-araw. Magkano entrance doon? Dati yung entrance nun 30 eh. 30 pesos. Mm. Yung 30 pesos, ano value nun noon? Ano 30, may kasama kang juice na galing sa kanal. yung 30, ano? Wala namang cellphone, so walang Parang load. 200. Hindi, Magkano yung McDonald's? Isang meal ng McDo? Mas mura na, mga 50 lang yata ng time yun. 30? Anong value ng 30 nun? May Magkano pa masaya sa jeep? mababa pa pamasahin mo sa jeep. Siguro mga... 50 centimos. hindi, 50 cent. Wala, hindi naman. 150. Hindi, mataas pa doon. 92 no? 5 piso. 5 piso. 5 piso hanggang 7, ganun. Oo, 5 piso. So, 30 ang entrance, no? Hindi, So, inabot ko 150 yung jeep eh. Hindi na, 150, 1986 yun. 150? Hindi. Ang natatandaan ko, nag-jeep na. Kaya nga sinasabi ko, Justin Bieber ako. Pero natatandaan ko, pamasahin ng mga 5 o 7. Sige. So, 30 pesos ang entrance. May kasama 30, 40.
May kasamang inumin. Ano inumin? Parang gumagawa na sila ng inumin. Cocktail, gano'n. Oo. Tapos may raffle doon. Araw-araw yun, araw-araw. Ang daming tao. Doon ka magugulat. Yung tao, paano kayo nagkasya ganyan karami kayo? Pero malaki naman yung Campus Bubbles, boss. Siguro kung jump pack niya, kayang pumuno ng mga 600 yung 700. Malaki. Ang matindi doon, napupuno yun kahit regular day. Paano yung mga ibang fraternity pag nakita-kita doon? Kaya bawal nagkaroon ng parang doon. Ang labas namin 6:15 kami hanggang 6:30. Okay. Ang MWF 5:30 dapat umaalis na sila. Ang Taugama, pangalan sa Taugama ulit. May pangalan yung kanya-kanyang Kanya-kanyang bahay. kanya-kanyang So bahay. yung Campus Bubbles, anong fraternity meron doon? Hindi, Magic 5 lang doon, boss. Puro Magic 5. Oo. Puro Tulad nun, yung sinasabi ko dapat sa MDA, puro acro lang doon. acro lang doon. Ang pangalan naman, hindi naman TC, hindi tawag ng country. Nabanggit ko na kanina, yun ang bahay naman ng Tresquillo. Ngayon kung marami kang kilala, iba fraternity po na naakit ka, pwedeng hindi ka magalaw kasi kunyari kilala mo yung matataas. May masasalo ka. Pero kung wala kang kilala, Recto, grabe ang frat 1. oo. Naabutan ko Bawal yung yan. Mapunta ka ng CEU, mapunta ka ng FEU, mapunta ka ng... lahat meron Basket, eh. oo. Lahat meron. Oo. Pumasok ko ng MWF, no? May humahanap daw sa akin. Oh. Nasa ilalim ako ng mesa. Ganong edad mo, nang istaba ka na? Hindi. Sa fraternity to, parang may naghahanap sa akin. Nagulat ako, sabi ko, check, baka mapaaway tayo dito. Sabi ko, mag-ano ka na muna. Paano tayo dadaan sa gitna niya? Puro acro lahat siya. I-imagine ko yung itsura mo ng Hindi, parang sumimple talaga kami sa ilalim ng mesa. Yung humahanap pala pero di ba grupong yun, tambayan nyo yun? Ba't kayo nitago? Hindi. Nasa nasa MDA nga ako. Nasa EMDA. So, territorial. acro yun, acro. Ang dumating no, kaya pumunta kami, makikipag-showdown kami. Kala namin hindi mag-workout yung ganong klaseng usapan. Gusto nyo talaga peace na. Oo, dumating yung mga kilala namin. Oo. Nakita ko kagad, si ano yun lumabas ako. Sabi niya, kala ko na ano ko eh. Sabi ko, parang ilang na ilang nga ako. Kami lang ang Magic 5 dito, parang gagawin kami pulutan dito. Pinakilala ko doon sa presidenteng nandun. Sa showdown boss. Maayos kami umuwi. Walang anuwan. Walang gulo nangyari. Walang kahit na anong yung minumura-mura. Wala naman. So doon pa lang natuto ka ng connect. Kailangan eh. Kailangan. Doon ko naramdaman na ganun pala kahalaga yung kailangan makikipag-connect ka sa mga tao. Connection. Hindi yung parating, kaaway mo natin yan eh. Hindi. Kailangan, kung gusto mong mas mapahaba yung PC mo tsaka kailangan mo kumanik. Kaya tawag sa akin yung huli, boy Bluetooth. Hindi, kailangan yun talaga. Kailangan may usapan. Kasi pagka yung mga ibang sumasali ng prat, hindi naman lahat yan dahil gusto nang tumulong eh. Dahil gusto lang nila, mainit tong grupon to, dito nga ako. Para safety ako, tsaka para may angas ako. Pero tsaka lang sila natututo na kailangan mo palang kumunik kaya ganun. Pero ano yung pinaka memorable na di mo makakalimutan bilang fratman? Napaaway kami sa labas ng Arellano University. Doon ako nag-aaral ng boss. Arellano University. Rambulan talaga. Galing Rambulan, tapos yung pinakamalapit kong kaklase sa akin, si Biray, yun ang gusto nilang kunin. Ang matindi ng huli, puro Magic 5 pala gustong bumanat kay Biray. Nakilala ko nung isa. Buddy ang tawagin na Magic. Buddy, huwag ka dyan. Namin yan yung hinahanap namin. Ba't yung kukunin to? Ba't ano mo ba yan? Kapatid mo ba yan? Hindi. Nabi ko parang pinsan ko na to eh. Ninyo Biray. Naalala niyo to. Buhay pa yan. Buhay po sa Shoutout to. mo. Shoutout nga pala Ninyo Biray. Nasa ka ba ngayon mga taga Cavite to? Ito yung mga mayaman sa Cavite ngayon. Minsan nagkikita kami nito. Nagtitinda to ng mga DVD dati. DVD. Kala ko nga Muslim eh. DVD. Pero yung pala maraming pera, walang ginagawa lang. So sabi ko sa kanya, parati niya naalala yun eh. Naalala ko, Brad, nung napaaway tayo sa eskwelahan natin. Kala ko kakampihan mo talaga mga brad mo. Sabi ko, kaya kita kinampihan unang-una sa lahat, kaibigan kita. Pangalawa, alam kong wala ka namang ginagawa. Baka nag-away lang kayo dahil sa babae o sa ano, o kaya ka kinukursunada. Basta sabi ko, pakiusap ko sa mga kabrad ko, huwag nyo nang galawin.
Hindi na rin naman iba yan eh. Oo. Hindi natuloy yung gabi noon. Nakauwi kami ng maayos. Hanggang Buti na sa Anong plat ni Wala, boss. ninyo? Wala. pero ito, out of the blue lang. Hindi nila ngayon, Hmm. boss, ano to inaanak to niya nila Hunasan eh. Niya nasa. Naging pulis to nung una na floating. Hmm. Nag-training ng boss mabibigat. Talagang binanggit mo pa yung floating. Alam naman na yun pa. Tapos na boss nag-NBI. So ngayon NBA siya ngayon. Alam ko nung huli, doon siya sa bureau nag-ano. Pero alam ko nung huli, nag-business ulit parang sa mga lupa. Mm. So, ang huling kita namin sa Las Piñas, nasa business siya alam ko, wala akong alam sa lupa eh. Anong grade ka niyan? Ito lang, matagal na ito boss yung nakita kami nung huli. Hindi yung nangyaring nagka-arboran. Nasa third year ako noon. Third year? High school. Third year high school. Parehas kami noon. Kaya hindi mawala sa isip niya yung mga ano yun. Parang kapatid ko na boss. Kaya dinadalaw ako nun sa club nung huli pagka may tugtog ako. Usap kami. Tinatanong niya kung sasama ako sa mga reunion eh. Sabi ko pagka nataon, yun yung nangyari ng boss. Yan yung mga ano sa prat na hindi ko makalimutan. Going back sa pagtawag ni Kuya Boom sa'yo. Paano kanya pinatawag? Sabi lang niya sa akin, maiwan ka dito. Kakausapin kita. Sinong pwedeng kausapin ko? para Alam niyang minor ka. Oo, nabi niya na para kung gusto kitang kunin, kasi pag kinuha kita gusto ko, nasa isang lugar tayo, isang bahay. Sabi ko po nanay ko, tinawagan namin si mama, kahit gabi na. Sabi ni mama, kung gusto niyo kunin si Diego, mag-usap muna tayo. Kasi, kung gusto niyo kunin, dadangay sa ibabaw ng nabi ng mama ko, kung gustong kunin daw ako, paalam ko nasan ako. Pangilang anak ka ba? Bunso. Ba't binigay ka? Bunso ka? Mukha daw akong hell eh. alam ng nanay ko na, yung time na yun, namatay kay papa ko, 9 years old ako, so marami nagbago sa buhay, boss. Nagsusurvive din ako ng sarili ko, no, kahit ganun ko, bata pa lang. Ilan ba kayo magkakapatid? May mga, yung totoong, pati mga anak ng airport ko sa iba, hindi ko alam kung ilang kami, boss. Pero kami, sa mananay ko 5. Immediate family 5. Kayo magkakapatid. Kami. Bunso ka. Bunso ako. So alam ko may mga anak rin yung papa ko sa ibang lugar dahil sa serbisyo niya. Hindi ko alam kung ilan lahat kami. Kaya, Serbisyo, ano bang trabaho ng papa mo? sundalo siya dati, Marines. Marines. Yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., boss. Parang sila magkakasabay. So, na-meet mo lahat ng kapatid mo sa papa mo, hindi? Nakita ko lang sila nung burol ng airpot ko. Pero 9 years old ka lang nun. Oo, may nagmamanong nga sa akin, mas matanda pa eh. Bakit ganun? Anak ng, kasi kapatid ko eh. Boss, diba? Alam ko kasi mukhang matanda ka na. Nagulat sa akin, may nagmano. Anak ka ng patis ka, Diego. Ba't may mamano sa akin to? Hindi, kasi kapatid mo yung tatay niyan eh. Kapatid yung tatay, hindi magkapatid kayo. Ba't Hindi. magmamano? Kapatid ko, yung tatay nila. Tsuhin ka. Tsuhin ako, boss, diba? Tsuhin. Magmamano talaga. Ayun. So nagulat ako. Mm. Niloko ba ako Tsuhin, nito mga tsuhin, to? tsuhin. Nalaman ko, chewing pala nila ako Tsuhin. dahil kapatid. Ako yung bunso eh. Sa half-brother mo. Oo, nagulat ako. Anak ko yan, sabi sa akin. Okay. So parang sige, hindi ko naman alam eh kung pagmamano. Sabi ng mama ko, bayaan mo na kasi ganun naman talaga eh. Kapatid ka nila pa rin kahit na ano mangyari. Hanggang yan ang nangyari, boss. Tinawagan ko si Boom. Kinausap niya si mama. Umuwi pa rin ako nung gabi Paano yun. nakausap may telepono kayo sa bahay? May telepono. Hindi nakaangat-angat kayo kasi may telepono. Hindi, Sa panahon nun, ang hirap magpa-telepono. Yung telepono yun sa kapitbahay ko. Hindi sa amin. May bayad. Hindi. Ano? Inampung kasi ako ng ibang pamilya nung namatay ang tatay ko. Kasi nga, wala kaming kakayanan noon. So, kailangan medyo spread out muna kami. Kanya-kanya muna tayo, mama ko noon nagulat din kasi wala rin naman siyang kabuhayan noon. Hanggang nagsilbi yung mama ko sa church. Sa church? Nandun mama ko noon, umiiyak nga siya. Sabi niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyo. Sabi ko, mama, lalaki na rin kami. Sabi niya, ikaw, paano ka? Ilan taon ka niyan? Magte 10 years old pa lang 10 years ako. old na. Hanggang yung kasama ko sa Blooming Treat, yung kapitbahay ko, nanay niya parating nasa Japan, sinabihan ako, bakit di ka na lang dito? Kasi wala rin kasama si Aling. Aling Kidlat. Boy pa yan? Boy, boss. Ano to mga okay to mga to. Okay. Mga kababata ko to na nakaangat-angat sa buhay. Kinuha nila ako noon. Sabi niya, bakit ka, huwag ka nang mag-alala, dito ka na lang kasama mo si Aling dahil nasa Japan naman ako. Hanggang dumadaan yung panahon, boss, sila ang kasama ko dun sa bahay.
panahon kasi walang cellphone, Oh, wala. walang Mm. gadget. Actually, Talagang, nakafocus ka nun talaga. oo, magsusurvive ka sa Oo. kalye. Yun ang pinakamatindi. Mm. Walang ganun, walang mag-usap na, Mm. wala akong pera, ganito. Wala. Mm. Gusto mong matuto? Mm. Kailangan matuto kang kumuha ng itlog sa tray nang hindi nila nakikita. Dadaan ka lang, no? Yun yung mga, ang tawag doon ano eh, chakra. You go with that. Na-master, na-master. Totoo, paano mo kukunin yung dilata nang hindi nila naririnig? Oo. Pero ang totoo nun, mahirap kasi yung buhay. Mahirap ang buhay. Kailangan Kailangan mag-survive. mag-survive. Walang telepono. Paano mo makakausap yun? Pag hindi mo alam yung number nun, ngayon boss, hanapin mo sa messenger, di ba? May chamba. Dati wala. Pag wala, paano na? So, hindi kayo nag-hustle, magbote garapa, magtinda ng walang ganong hustle. Sapin-sapin. Kasi, di ba, ganun yung kabataan nun. Nung time na yun, numasel ako noon. Kinuha akong taga-deliver ng mga huwag nangin doon na. Atid mo nga to. So, iba kasi yung lugar nyo, eh. No? Oo. Boundary ng ano yan. Tsaka- Tondo mismo, tsaka ano, Yan ang boundary ng Manila tsaka ng Caloocan. Boss. Caloocan, eh. No? Bili mo, Gitna, dalawa. no? Dalawa yung nasasakop mong energy dyan eh. Oo. Iba ang toyo ng Tondo, iba ang toyo ng Caloocan. Oo nga. No? Pero kung parehong papasok sa yun, na-absorb mo, iba yung takbo ng utak mo. Oo. Nakikita ko yung mga pang-araw-araw na tao, nakikita ko paano sila mag-struggle, tsaka paano sila mag-survive. Talagang, Street smart talaga. matibay yung dibdib, Tibay, no? Mm. lumalabang kahit saan. Mm. Pero isa lang tanong ko bakit mo ginagawa yun? Dahil kailangan kong gawin para sa Kailangan. pamilya ko. Mm. No, doon pa lang bata pa lang ko naunawaan ko na. Survival talaga. Survival talaga. Kailangan mong gawin to dahil ito lang yung alam ko, Jakes. Mm. Kung hindi ko gagawin to, mga hold up ako, makakapalakit ako. Mm. Ito ma'am, ito yung, naalala ko yun, pag hindi ko ginawa to, napipilitan ako mang hold up. Pag nang hold up ako, syempre iniingatan ko rin buhay ko. Makakapanakit ako pag di ka nagano. Totoo. Kung hindi ako makakapanakit, iisa lang iisipin ko kung malapit na ako matimbog. Papatayin ako nito o papatayin ko to. Tama. No? Mm. Wala kang choice. Walang choice. Hindi nagulat ako parang, Ganun pala ang buhay. No? Parang Oo nga, ganun. no? Ay, mabigat yun ha. Galing to kay Nolly. Nolly D. Nolly D. Solid eh. Demonyo. Alam ko, De Castro. Nolly Demonyo pangalan ito, ma'am. Kinatatakutan to dun sa may release. Markada to ng kuya ko. Tuwan-tuwa sa akin. Nolly, buhay ka pa ba? Pero kung buhay ka pa, salamat sa sinabi mo sa akin na kasi ito yung mga... Sabi niya? Wag na wag kayong, Dapat malaman yan, ha? Malaman wag na dapat. wag kayong kagaya sa amin. May chance pa kayo. Ayun. Ayun sabi. So, natauhan ka nun. Tauhan ako. Oo. Sabi ko, ba't tinitilan ni Kuya Nolly? Hindi ako salita. No? Doon na usog yung... Enlightened one, no? Oo. Pero, Oo. boss, walang hiya yun talaga eh. Oo. Pero para magsalita ka na ganun, ibig sabihin, may naiintindihan ka na hindi alam ng iba. Mm. Kaya gusto mong i-share. Okay. Okay. Diba? Parang, Baga, ranas niya na eh. alam niya. Pero nagsasayaw ka na yan, di ba? Nagsasayaw na ako nito. Nagsasayaw ka na boss. yan. Mahilig talaga ako noon. Pag nakarinig ako ng tunog, kumukusay katawan ko eh. Umba. Parang ha? Kaya nung nagsayaw ako, alam kong basta gustong-gusto ko siya. Pag gusto ko lang magsayaw, boss. Pagkatapos nung nasa Campus Bubbles kami hanggang makapag-audition ako kay Kuya, hanggang kinuha niya na ako, kinausap niya nanay ko. Tuwing practice namin nila Kuya sa bahay, sa second floor, sinasabayan pa ako ni Kuya nung pag nagsasayaw akong solo. Sabi niya, ang bilis mong sumayaw eh, para pagpawisan ako. So kami, sabay-sabay kami nag-rehearse. Meron akong solos pa talaga, pinag-aaralan ko yung mga moves ko. Tinitignan ko sa harap ng salamin kung okay pa. Okay. Yun, parang... So, ilang months bago nagkaroon ng album? Kasi, di ba, sabi mo, binubuo pa lang. Anong sinasayaw niyo nun? Anong music? Kanta na nila. Kanta na nila, Kuya. Ang ginagawa niya, nung kinuha niya kami, kinuha na rin si Rada. Okay. Rado Quadrado. Ay, shout out, Wads! Kinuha na rin si Wada as singer. Sumusulat si Kuya noon, tapos ginagawa ni Kuya yung music sa taas eh. May third floor doon eh. Binababa niya yung yun ang nire-rehearse namin. On the spot? Hindi naman. Nung kinuha niya kami, siguro tumagal mga 2 linggo, nailalabas niya na yung mga demo. So technically, from, zero scratch talaga. Siya siya nagre-record. si Kuya, magaling. Ang galing. Studio na. Yung time na yun, studio namin sa pinakataas, kapitbahay pa namin si Tuti De Leon nun eh.
Creative Delay. Yeah, yung artista, yung modelo maganda. Mm. Kapitbahay namin siya. Yung pinakataas, pwede mong gawin talagang studio. Mm. Doon ko na nakita yung mga Ano ba? computer, kung paano. Yung nagsasampling si Kuya. Doon ko nakita yung, sabi ko, ganito pa yung ginagawa nila. Mm. Hanggang nag-record si Kuya ng sandali para meron kaming ginagamit sa rehearsal. Mm. Yun na. From that time, nagulat din ako parang, wala pala ako dito. Mm. Parang hanggang napanood ako ng mga kapitbahay ko sa pag-guest ko sa Channel 7. Mm. Don Sulueta. Mm. Don Sulueta, yeah. Kasama mo kulay, ano yan? Boom. Kulay na ba sila? Hindi, boom pa lang, boss. Boom. Boom pa lang kami noon. Ito yung parating pinagsasyawan namin Kwarta o Kahon. Mm-mm. GMA Super Show. May album na kayo niyan. Yan na. Nag-record niya si Boom. Ang matindi noon, nagre-record si Boom. Akong kasama niya, dancer sa studio. Sa bahay nila. Hindi, ito. Nasa Green Hills na kami. Green Hill Sound. Dahil sinay na kami ng Ivory Records. Sa Ivory. Records. Doon ang unang-una. Matagal na pala sa Green Hills yung Ivory. Oo, Garib era pa lang, nandun na yung sa Green Hills talaga. Ang matindi, yung recording Hindi, studio ang sa unang Green Hills. opisina ng Ivory sa E. Rodriguez Yun ang unang-una, boss. Hindi. Isa na. Ang inabot ko na namin, Green Hills na. Yung isa na. Baka Alpha Records yung sa Rodriguez. Iba rin yun Tagal Ay, yun ba? Oo. Iba ba? Yung Ivory yung inabot ko, boss, yung nandito na sa nasa malapit na sa Bira Mall, yung sa harap. Yung kabilang street, di ba ito yung Bira Mall? Building na siya lang tanong. Makikita mo sa labas pa lang pag yung nakalagay Ivory Records. Ang naabutan ko doon yung matagal na presidente nila, Mr. Ocampo. Mr. Ocampo. Mr. O. Mm-mm. Yun, yung time na yun, parang, sabi ko namang doon pa lang, nararamdaman na ni Boom, sinasabi niya na sa akin parati, isang araw gagawin mo yung ganito. Nagre-record ka gano'n. Sabi ko, hindi ko kaya, kuya. Mag-rap daw ako kasi nga, nagpa-practice siya ng rap. Magsasayo ako sa likod niya, boss, parang anino niya ako. Hanggang tumigil siya, sabi niya, alam mo, Jervis, isang araw nakikita ko magaganito ka. Kuya, hindi ko kayang gumawa ng ganyan ng kanta. Hindi, hintayin mo lang, darating yung oras na talaga. Visionary talaga si Kuya Bumeno. Actually, yun ang magaling ni Kuya sa ganun. Mm. Nung pinaalala ko sa kanya noon, na-stuck rin siya sabi niya. Sinabi ko ba sa iyo, Kuya, ikaw yung unang nagtao kung hindi mo naaalala, kung hindi mo naaalala, pinapaalala ko na sa iyo ngayon. Hindi, tsaka maganda kay Kuya Bumeno, nagbibigay siya ng chances. Actually, yun ang talaga. Mabait talaga siya. Pero, advance yung utak talaga ni Kuya, no? Hindi ko alam mo siya nakahuli ng ibong So, wala pang grupo yan, wala pang grupo. Boom pa lang. Boom pa lang talaga lahat. Dancer ako. So, andyan na si Dave. Yeah. Shoutout nga pala, DFXU. Yeah! Kay Dave. DJ namin si Dave naman. DJ niya si Dave. DJ namin. Tapos si Ate Rada. Ate Rada, si Wada, Si Jeannie, Jenny. ako, tsaka si Kuya. Yun Lima yung kami. component ng Boom. Yan yung lima, yung component ng... Oo. Pag nag-show kami yan yung mga lumalabas na kasama ko. So, ikaw lang yung dancer? Ang lumalabas, ako tsaka si Dini. Tapos si Jeannie. Si Jenny. Si Jeannie kumakanta rin by the same time. Habang sumasayaw. Bali Amerikana, tapos ako. Kaya pag pinapatayo ko yung buko, mini-makeupan ako ng mas maitim, kala nila negro ko. Kasi nga, yung pormahan mo, Kid and Play. Oo. Ang hindi nila alam, amoy negro. Eh, mas malupit yun. Nanonood yun Iba yung sa akin, binabad. Yan ang nangyari nun. May mga video ba yung mga performance yung Alam mo, hinahanap ko Sayang yan. yan, no? Sayang. Classic yan. Sabi nga, may nakita ako isang beses pumunta ako doon. Hindi napanood ko kayo dati sa DMC 1992. Oo, yan. Kasabay niyo master plan. Sa sa ano yung club sa may Quezon Ave? Heartbeat? Heartbeat. Pero Mismo. rapper Hindi, na ako. Heartbeat Kasi Heartbeat dati club dati, yun. ano, Iba- rap- iba- Rapper iba- na ako niyan. Oo, napanood ko yung sila nung sa ano. Pinasa ko yung nung nakaraan. Iba na Yun eh. Heartbeat ngayon. Iba na. Iba na. Dati ang heartbeat, bumababa yung ilaw. Oo, Kaya na, bumababa yung ilaw. Ngayon, iba na ang bumababa. Oo. Ibang ilaw ng tahanan. Napanood ko kayo 1992 DJ Mixing Championship that actually wala pang ganong yun. Master Plan Boom. Francis yata. Oo, na. yan. Napanood ko kayo nun Dancer pa lang ako. Dancer, napanood Dati ko kayo nun. Napanood ko kayo nun. Ano lang ako nun Yung mga... Ang lakas ko dati sumayo. Kaya kong sumayo na 3 oras dire-diretso. Diretso. So, paano nangyari after ng Boom? Yun na, tinawagan niya mama ko. Pumayag ang mama ko nun.
Gumagawa ng album, nagpapasama sa akin si Kuya parati. Pumunta kami ng Divisoria. Yan, yung mga ano namin, gusto-gusto namin eh. Hanggang natapos yung album, lumabas, boss. Pero balikbayan sila kuya, galing Canada. Galing Canada. Galing Vancouver. Ang pinakamatindi, so ako, ang iniisip ko lang, dancer lang naman ako dito. Parang, pero hindi eh. Ang sinasabi nga ni Kuya, boom. Ako yung boom, pero ito yung boom as a group tayo. So, isang araw darating dyan, i-interviewin ka kahit na anong gusto, kahit na anong ilag Kahit mo. wala kang boses. Nagulat ako dahil in-interview ako ng MTV. MTV. Galing dito yung Color Me Bad. Color Me Bad. Kami ang front act nun eh. Nakikita ko si Mike. 93. 93 na yan, boss. 93, Sinalubong ako ng MTV. Isa lang sinabi, what can you say about the concert today? Please buy the album. Sabi ko yun, narinig pa nga ni ate, tumawa si ate. Lumapit si Ate Kuya Lani. yun. Sabi sa akin ni Kuya, that's alright. Jago means like, you buy the album, it's out now. Para sila ako ni Kuya. Kasi wala akong alam sa ganun noon. Ilan taon ka na yan? Nasa 16 na ako ng boss. 16. Na-involve lang naman ako talaga sa ganyan. Basta inaalam ko yung mga sinasabi ko, yung mga grammar ko nung magkakasama na kami nila Dash. Gusto ko matuto rin kasi. Dahil sabi ko, puro mga balikbayan to. Tapos hindi ko sila kayang kausapin. Ang alam ko lang Mama said, Papa said. Ganun lang. Mama said, Papa said. Di ba? Parang, ang hirap. Jago, how are you? Papa said. Mama said. Di ba? Parang, so kailangan ko maghabol. Kailangan kong matuto kahit yung mga basic lang para kahit yung pag tinanong ako, alam ko yung sasagot ko. Pag tinanong naman ako, may pinapasabi sa kabila na galing sa kanila, alam ko rin yung sasabihin ko. Ang hirap, pero wala palang mahirap pag gusto mo. Pero inisip mo na magiging celebrity ka in your Actually, own way? wala. Wala akong, totoo wala akong idea na mapupunta ako sa ganito. Na makikilala ka, magkakaroon ka ng ganitong kilalang kanta, marami kang makikilala, marami kang makakasama. Wala. Ang alam ko lang, masayahin lang ako, boss. Alam ko, masayahin ako. Sabi ng nanay ko, nung pinanganak daw ako, nawala ng araw ng gabing yun, yung araw na yun. Nag-eclipse? Sabi lang. Kinain na anak ka ng Bakunawa pala. Bakunawa ba tawag? Bakunawa yung dragon. Kinakain yung araw. Ano yun eh? Sabi lang ng mama ko, Nasa ano pa lang tayo nung kwentuhan? Nasa 10% pa lang tayo ng Oo. mga 5 oras. boss, parati daw akong nawawala. Oh. Parati daw akong nawawala, ma'am, nung bata ako. Saan ka napupunta? Ito matindi. Kasi mataba ako ng boss eh. Oh. Makikita daw ako ng katulong namin. Tsaka ako ng kapatid ko. Big time kayo, big time. May katulong. Katulong namin, may kulang sa pag-iisip. Si Ate Lenny. Oh. Pag tinanong mo, Lenny na pagkain. Kapatid ni Mr. Bean. Ewan ko ba sa mga nakuha ng airpod ko. Kala ko okay yung airpod ko. Paano ka nawawala? Nawawala ako. Kasi pag lumalabas daw ako, bibilis tindahan, taba ako ng bus. Nakikita ko yung mga ibang mga driver. Tinatawag ako. Nilalagay ako sa kabila nila sa para akong pusa yung gano'n. Sumasama ka? Hinahanap na nga daw ako ng airpod ko dati. Sumasama ka talaga? Hindi ko matandaan eh, pero sinasama ako doon, tapos makikita na lang ako, uy, kapatid ko yan, pagkasama mo. Hindi, sinakay ko lang to kasi natutuwa ako eh. Parang pusa pala. Kaya nga eh, parang sabi ng kuya ko, talaga ginagawa ko yun. Oo, para ilang beses ka namin hinanap dahil doon. Tapos bata pa lang, kalag-karing ka na. Sama na. Mga kaibigan ko, baka mga isipin nyo, masyadong KK ha, kalag-karing. Ang hirap, pero ang pinaka nakakatuwa. Ang dami kong pinagdaanan. Ang dami ko rin natutunan. Nandun tayo sa boom. Pagtapos ng boom, ano nangyari sa karir mo? Yan na. Nagsimula na yung nakilala ko na si Dash. Yeah. Pero yung nagkulay na, transition from boom to kulay, dancer wala pa na ako. Wala ka na no. Yung time na yun, bago pa lang sila magkulay, nag-usap na kami na hindi na muna kita pasasayawin kasi medyo iba yung sayaw mo sa music na gagawin namin. Kahit hip-hop parehas. Sabi niya, masyadong yung space, yung nakukuha ko pag sumasayaw, hindi na kami pang ganon. Baka mamaya humahataw kami. Humahataw ka pa rin, kami kalmado na, parang baka mag-off.
So magsiswitch ng genre. Oo, sabi niya, pero may plano akong kumuha ng bagong grupo ngayon. Gusto kong magtayo ng rap group. Rap group. Sabi ni Kuya noon. Okay. Rap So, group. So, Wala pang idea na ano. mm, Sinabi lang niya sa amin, hanggang nagkakilala kami ni Dash sa show ni Francis Magalona. paano kayo nagkakilala ni Dash? Pinakilala rin siya sa amin ni Kuya Kiko. Mm. Dahil si Dash magaling mag-drawing. Magaling si Dash ganun sa mga Pero caricature. Canada si Dash, di ba? So, hindi sila magkakilala ni Kuya Boom. Hindi sila ni pang-abot doon. Kaya nga nagulat rin si Boom nung kinausap siya na si Dash galing sa Canada. Parang sabi ni Kuya, ay, sayang, Filipino community ka. Ang pinakamatindi doon, yung naging close na dito, doon ko na nagsimula yung pagsusulat ko na kay Dash. So, wala pa kayong grupo niyan? Wala pa. Wala pa yung... Sino nagturo sa'yo na magsulat? Actually, yung sa sulat, binabasa ko parati yung mga sulat ni Dash. Ang totoo nun, wala akong naintindihan eh. Binabasa mo lang. Oo, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang hirap, di ba? Ang sasabihin ko, di ba? Ano ba meaning nito? Di ba? Binigyan niya sa akin yung mga papel na sinulatan niya. Medyo weirdo, sasabayan mo. Sabi lang niya kasi, banggitin ko isa-isa, parang sa form ng rap. Parang, So, unang naging magkakilala kayo bago na kayo naging magkagrupo? Ganun ba yun? oo, naging magkaibigan muna kami talaga ni Dash. Naging magkaibigan Pero kayo? nagsusulat na siya ng rap. Si Dash na una sa akin magsulat talaga, basta involved siya sa elements ng hip-hop talaga eh. Basta una siya in-open up lang niya ako. Doon ko nakita yung mga iba't ibang grupo, yung mga CD. Nakikinig kami parati nun. Tapos yung paggawa ng kanta, unti-unti na akong sumusulat. Hindi ko alam, natututo na pala ako nun. Pero not knowing na nagko-compose ka na. Oo, si Dash ang una nakarinig na tinanong ko siya, tignan mo ako pwede to. Sabi niya, hey, ang bilis mo natuto ka na. Sabi ko, hindi pa nga, kaya nga nagtanong ako sa'yo kung okay itong mga lines ko. Kasi hindi pa ako ganun kalaki yung nalalaman ko sa ginagawa ko dito eh. Hanggang pinaliwanag niya sa akin yung 4 elements ng hip-hop. Ito yung mga grupo nagsimula. Ito yung mga nangyayari ngayon. Ito pa yung mga nakikita sa future na artist. Pero may idea na kayo nun na gagawa kayo ng kanta. Sinasabi niya sa akin, kailangan matuto kong gumawa. Nung natututo na akong gumawa ng kanta, doon na namin naramdaman na parang matutuloy yung usapan namin nila Kuya. Pero, Nakalib ka niyan kila Kuya kasi Oo, pero hindi. parang nasa, sila, nagtutur sila nun. Eh, no? Tsaka ang totoo, bago mangyari yung boss, umabot pa ng 2-3 taon nun. Di ba galing sa boom? Oo. Pag galing sa boom, hindi naman nagkulay agad yun Hindi eh. nag-transition. Anong nangyari sa boom? Naghanap sila ng mga tamang tao. Nung nawala ako, yun, namatay nga si Jeannie. Yung time na yun. Kulay na yun. Hindi. Di ba? Yung sa boom pa lang, boss. Sa boom pa lang, bago siya magkulay, namatay muna si Jeannie. Hindi, Namatay. nag-guess ng kulay sila nun eh. Panood ko rin yun eh. Kinanta na 1,000 Oo, karma. umabot pa doon. Umabot pa. Kulay na yun. Tama. Yun yung unang kulay na Oo, yung 1,000 worth of karma. Tapos namatay si Jeannie. Oo. Yung time na yun, gagawa na kami. Pero wala pang pangalan. Wala pa. Wala pa. Tsaka paputol-putol yung gawa namin, malalayo yung... Pag gumawa ngayon, dapat next week may bago. Wala. Walang Gagawa ngayon, basta trip lang. 2 months, 3 months. Trip lang. Parang, ano nangyayari? Hanggang nung yung may nangyari nga kay Jeannie, parang biglang dumating si Kuya. Sabi niya, gawin na natin to ng gawin para mas okay. Siyempre, siguro may stress din siya. Umokay naman lahat. Pero hindi talaga namin alam na mapupunta sa ganito. Anong unang kanta ang nasulat mo? Punky One de la Cruz. Punky One de la Cruz. Ayun. Kami ni Dash, kami inang unang-una namin. Si Dash may sumusulat na rin. Tinanong ko nga siya, okay mga kanta mo ha? Sabi niya, hindi ko rin maintindihan. Shout out. Pare, kahit di ka nagre-reply, hinayupa ka. Bawag post-post ka ng mga babae niyan, tignan mo. Hindi ba kayo nagkita? Hindi ba? Kaya mo lang. Pare, I love you pare. Huwag ka na magtampo sa akin pare. Ako pa rin to. Hindi mo ako, ito ang pinakamaganda, hindi mo ako kalaban. Kaibigan mo ako kahit kailan. Huwag mo lang akong ituturing kalaban dahil masama akong kalaban. Hindi. Ano naman niya, kaibigan naman niya. Sinasabi ko lang, kaibigan. Higit pa sa kaibigan. Diba? Higit pa sa kapatid. Parang kapatid, parang Oo. yung mga jowa nga niya, nag-aalisan niya, nandun pa rin ako eh. Oo nga.
Tapos, di ba? Pero, alam ko yan. Gawin mo yung gusto mo. Huwag ka lang mang-rape, ha? Hindi. Magkano pa rin yan? Siyempre, Kaibigan, parang kapatid niya, boss, eh. legit misfits. Oo. Parang kapatid ko yan. Respeto sa kanya parati. May gusto siyang gawin, eh. So, hayaan natin. Kasi ako rin may plano kong gumawa ng mga bagong tracks ng ano. So, ako, naintindihan ko rin siya. Freedom mo yan, freedom ko rin to. So, gawin natin yung dapat natin gawin. Sige, sige, balik tayo sa ano, mamaya na masyado. Balik tayo sa unang kantang ginawa niyo, Punky One de la Cruz. Punky One de la Cruz. Yun yung ano no? Sino nakaisip ng tema nun? Nagsimula kami nung kami nila kuya. Nagsimula kami sa chorus, eh. Yun talaga yun. Bago sinample yung kay Francis, the Punky One de la Cruz. Pero ang totoo, nagsimula yung palakpakan everyone. Doon nagsimula lahat, eh. Palakpakan everyone for the Punky One. Parang, okay to, palakpakan everybody goes with them. Anong matindi nun? Si Boom talaga ang unang nagko-concept. Kuya Boom talaga. Masyadong ahead si Boom nun. Bibigyan niya kami ng idea para magsulat kami ng ganon. Sobrang advance, no? Bigyan niya kami ng idea. Ito yung gagawin natin. Magsusulat siya. Paparinig niya kung okay sa amin. Pero nangyayari, okay yan kuya. Huwag ito yung gamitin natin, sumulat pa kayo ng iba. Para mas kombinasyon tayo. Yung pala, tinuturuan niya na kami nun yung freedom namin para mas matuto kami magsulat. Galing. Magaling si Boom. So, nung sinulat niyo yung Punky One, diretso record agad? Hindi, boss. Inabot pa na matagal yun. Inabot pa na matagal. Nag-rendition nun eh. Kasi piling-pili yung lyrics nun eh. Pagtapos ng recording namin, umabot siguro isa't kalahating buwan ulit bago kami nagkita-kita ulit. Na-record niyo na yung Punky One? Demo lang. Demo. So, paano yung mga samples nun si Kuya? Gawa ni Si Kuya? Kuya talaga. Galing ni Kuya sa ganun. Alam niya yung kung saan yung timing. Galing ni Kuya sa ganun. Kaya sabi namin ni Dash, sabi ko, sayang yung pagkakataon kung sasayangan natin. So, si Dash, ang pangalan niya talaga, Dash na. John. John, dito ka! Hindi ba siya Dash nun? Hindi pa. Hindi pa. Ikaw, ano ang pangalan mo nun? Diego talaga ako. Diego na talaga. Diego kasi, ang totoo niyan, Ferdinand ako. Bakit Diba? na Diego? Sabi ng kapatid ko, hindi daw bagay sa akin yung Ferdi dahil maayos na yung Ferdi. Ano bagay sa akin? Diego. Diego ano? Dugong. Diego. Sakol. Hindi. Yun ang pinangalan niya hanggang nakasanayan ko rin. Diego. Ano spelling ng Diego mo? J-H-E-G-O. Ow! Iba yung J. Iba baka isipin nyo kasi. Pero pwede naman di talaga yung boss. Ako lang ang nagbago ng para. Hip-hop eh. Hip-hop. Pero talagang Diego, boss, di naman talaga eh. Di ba? D-I-E-G-O. Tsaka may H na, no? Jejemon ka na dati. No? Kaya di ba nakulat sila eh. Bakit Jeje? Pero nakakatuwa. Kasi habang tumatagal, mas ayoko nang nandun lang eh. Mas gusto ko natututo ko. Nag-aaral ako ng kung anong bago. Nagbabasa kung ano yung pwede mong basahin na alam mo. Dati binabasa lang, puro ano eh. Pag Playboy, social. Pagka-initial. Tik-tik. Tsaka yung isa, ano yung Serex? balita. Serex dati. Hindi ko alam yun Hindi, yung kulit. So, paano nangyari after i-record yung Punky One? So, wala pa rin pangalan? Wala pa rin. Wala pa. Lumabas lang yung labeling namin, boss. Ano na, late na. Late na. Kasi nagpapa-audition pa nung una. Nag-audition ng rapper? Nagpa-audition ng rapper nung hindi pa ako nakikita. Ang gusto lang nabi ni Kuya, pa-audition na tayong rapper. Hindi pa kasi niya ako nakikita noon. Na nag-rap. Naabutan niya ako, birthday niya, nakataligod ako noon. Sineset up ng DJ namin yung mic tsaka yung turntable. Binibiro ko, nasa mic ako. Sabi niya, marunong ka na mag-rap? Sabi ko, hindi Kuya, chamba lang yun. Hindi, narinig ko eh. Sabi niya, Dash, huwag ka nang magpa-audition. Doon ako nagulat. Bakit? Si Diego na kunin natin. Dahil dancer naman siya eh. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Sabi ni Dash, di ba kaya niya na? Sabi ni Dash, alam kong mapapansin niya yung ganyan mo. Doon na nagsimula. Sabi ko, hindi pa. Dahil siya natakot ako. So, si Dash yung nag-push sa'yo? Si Dash talaga. So, kung di dahil kay Dash, hindi ka magiging rapper? More on ganon. Kung hindi ko matututunan yun talaga. Shoutout si Dash. Shoutout mo. Shoutout tayo sa'yo, Bading. Hindi, tawagan namin yun. Tawagin niya sa akin na may bakla. Tawagan namin yun. Hindi mo pala nabuo, no? Kasi parang
pag nakita ko parang layo parang sobrang Exact social opposite si Oo. Dash. Tapos ikaw, streets talaga. Hindi ko rin, nagulat ang ano nga ni Kuya nun, ang gusto niya parang legit, tapos may sweets ba ang gulo ng konsepto, pero ang tutusin pag tinignan mo yon, balance yung kasi Balance. isang may kakayahan ng bata, tapos itong galing kalsada. Mm. Lagay natin sa gitna to kung ano mangyari. Oo. Tsaka ang totoo nung bakit naging, boss, doon yung sinasabi namin na iisa yung takbo ng utak natin. Mm. Ang lakas pala ng ganun. Mm. Walang ibang pwedeng tumalo sa inyo. Parehas tayo ng gustong gawin. Same page. Hanip. Same page. Mm. Hanip talaga. Hindi nila maugulat sila pag sinabi ko kung ilang beses na kami nagpapahinga sa isang buwan. Ibig sabihin, araw-araw kami may show kahit regular. Oo. Di tsaka yung hip hop nun kasi sobrang raw. Oo. Sobrang fresh. Naalala ko paglabas ng album nyo, iba'y atake eh. Di ba? Iba'y atake talaga nun. Paglabas ng album nun kasi kami, talagang hip hopan kami. Alam Paglabas nyo sa Odyssey, Dami labas yung talaga. Death Threat, labas yung Legit, labas Master Plan pa nun. Diba? Grabe. Grabe yun. Grabe. Tapos may Donggalo pa. So, Oo. paglabas ng Legit, ang unang binabasa talaga yung inlay. Oo. Mm. Babasahin Titignan mo. kasi kung saan affiliation, di ba? Oo. Ganito pala yan. Ano, sa mga to. Tsaka iba yung dating nun, talagang uso yung BBT nun, yung Balikbayan Tribe. Mm. Parang sila yung Balikbayan Tribe nun, na pag pinakinggan mo, nakaka-jive ka sa lyrics. Oo. Kasi iba yung lyrics. Napakinggan ko yung tsinelas, parang yung mga Oo. words na ginamit, ito yung ginagamit ko mga tsinelas, mga Rambo, gano'n. Diba? Iba yung dimension ng hip-hop nun eh. Air chinelas. Iba. Medyo may nag-iba ng ruta yung mga bagong artist ngayon eh. Pero hindi naman masama kung yun ang gusto nila eh. Nag-iba lang, medyo, yung iba mababaw, yung iba malalim pa rin. Pero kung maririnig nila yung mga dati, ayoko naman sa mas knowledgeable, boss. Hindi, ang tamang term nun, mas may roots. Alam siguro nila kung saan galing kasi, kaya ganun yung salita. Hindi sila nag-rap lang dahil gusto lang nila mag-rap. Kasi yun rin na naintindihan ko eh. Sabi nga ni Dash eh, kailangan mapag-aralan mo muna yung pundasyon bago mo masabi. Bago mo na talagang kasama ka dyan sa art form o sa hip-hop. Ako, doon ko rin lang na-realize na bukod sa dancer, so kumawa ako ng lapis, natuto ko magsulat bago ako kasama pala to talaga sa nasa pakete pala yun. Pero it takes time. Kailangan mong ayusin talaga para matuto ka. Dahil hindi naman overnight lang yung success eh. So, paano na-come up yung pangalang Legit Misfits? Si Kuya nagsabi legit. Tapos, Kasi sa kanta ni MC Hammer. and then, legit nga daw kasi, parang yung si Dash sa legit anak na yung Lito Calzado. Tapos ako naman, Ang layo naman nun. hindi, parang legit daw yung pag-uugali. Tapos si Diego naman misfits. Bakit ako misfits? Sabi ko. Parating salbahe naman ako. Sabi ko, hindi, bagay lang daw kasi Inglesero, Tagalog. Ganun. So, anong Tagalog ng Legit Misfits? Lihitin mong tinakwil. Lihitin mong tinakwil. Diba? Ang lihitin mong tinakwil. Parang oxymoron pala yung... Para mo, ang nangyayari kaya ginanon, parang yin-yang, boss, para panila. Balance talaga. Balance talaga. Pagka wala ka sa balance, bahala ka sa buhay mo. Pero ang totoo, balance yun talaga. Gold record yan di ba? Yung Platinum. Platinum. Tapos 20,000 copies yun. Boss. So, swerte pa rin kami, di ba? Walang social media, no? Wala. Lang yun. 20,000 Promote ng promote. Interview, show, mall tour ka, campus tour ka, lahat. Pero nakakagulat yung mga album noon. Imagine mo, Oo. Getty Dogs, Platinum. Diba? Di ko alam, Gold or Platinum din yata. Urban Flow, Gold din. Di ba? Or Platinum. Legit Misfits, di Ang ba? daming sumusuporta. Oo, Ibig sabihin. diba? Diba? Tsaka solid yung mga nakikinig nun. Yan ang totoo. Kasi lahat ng may mga sayawan sa mga birthday. Tsaka wala pang mga YouTube noon na imagine natin. Mm. Wala silang binabalikan pag narinig nila. Gusto ko to Hey, hahanapin nila. Wala kang makikita yan sa YouTube. Wala pang YouTube. Makikita mo yan. Bibili ka ng tape. Odyssey talaga. Sa Radio City. Diba? Ay kita mo lang, makakasabay mo doon, dadakas doon. May nagbabasa ng inlay mo. Diba? May bibili no ko Pero tahimik ka lang, tinitignan mo lang sila. So ano pakiramdam mo yung unang show? Unang show nyo as Legit Misfits? Actually, yung unang-una, kinakabahan talaga ako nun. Kasi, ang una namin show, kasama namin Master Plan. Master Plan. Master plan na kagad. Boom na boom yun.
Oo, naalala ko yan. Boom na boom. Oo, yeah, oo. Siyempre, alam namin yung angas nila Butch nun. Tsaka parang negrong-negro di ba? Parang, hey. Pero cool na kayo ng master. Cool kami noon. Cool kami noon. Nung nag-show na kami, si Ate Lani nandun, tsaka yung pinsan niya. Sinasabi na sa amin ni Dondon noon. Si Dondon na isa. Grabe tong mga to, te. Sabi ko, paano grabe? Dahil malakas yung boses namin. Hindi, malakas yung aura niya dun. Hindi, napanood ko kayo nung kasama nyo nun. Death Threat, Fortis Flava, Masterplan. Heartbeat to? Hindi, doon sa Boom na Boom. Yun yung araw na parang, ang style namin ng Yung Onyx, Boom na Boom na sa tabi ng Star City to, di ba? O sa kabila, sa tapat ng World Trade Center, di ba? Yan. Yun, tama. O, napanood ko kayo nun. Kung ang style namin noon, parang gusto ni Kuya nung parang Onyx style. Dahil ang lakas ng boses namin, parang yung freedom namin, parang gano'n. Nagulat din ako parang maayos naman yung appreciation ng araw na yun. Parang, hindi ganun karaming tao, syempre, di pa nila. Pero naramdaman namin, sabi ni Boom, good. May mangyayari dito. May something. Meron. Kami naman noon parang, ano kaya? Wala pa jabong ganun, boss eh. Oo. Wala pa nun lahat, iilan lang. Wala pa kayong CD nun? Wala pa. Oo. Pero may pangalan na kayong Legit Me Sweets. May pangalan na, doon pa lang sinisimulan yung promotion. Yung promotion. Hanggang dumating yung nagkaroon ng album deal, yun na nangyari. Octo Arts to, di ba? Yeah. Sino Ricky nag-sign sa inyo? Ricky Ilacad. Paano na-sign? Paano nila ko ni Kuya Boom Nag-send kayo, Alam ko naglako si Kuya ng mga kanta namin sa 3 kumpanya. 3 kumpanya. 2 yata yung sumagot, yung isa hindi pa, late na sumagot. Pero yung 2 sumagot, ang inuna niyang puntahan, Octo. Hindi na siya pinaalis. Ricky Ilacad talaga, no? Si Sir Ricky. Hirap ng maging artist noon. Imagine mo, legit talaga na yung effort. Kasi tsaka, tsaka connection. Tsaka yung, di ba? Pag sinabing artist ka dati, artist ka talaga. Iba. Hindi pwede yung, artist ako Ano ba ginagawa nito? Kumakain ng mga apoy? Hindi naman eh. Boss, dati pag tinurong artist ka, pag tumayo yan, nag-perform ba? Artist talaga. Artist talaga yan. Yun ang sasabihin mo parang, bagong ano ng kumpanya to di ba? Bagong sign up ng ganito Alam mong merong gagawin. Alam mong may di ba? Parang, pero kalakasan ng banda yan eh. Diba? Yung time kalakasan ng banda yan. E-Heads. Yan nakasabay namin sa tour E-Heads. River Maya. After Image. Yan yung mga yan di ba? So, paano kayo nakapenetrate? Paano nyo naisip na hindi kami ma-intimidate na panahon ng banda pero dito kami. Alam nyo bang hip-hop ang ginagawa nyo? Alam namin. Alam nyo ng hip-hop. Pero alam rin namin malaki yung banda. Pero ang pinakatotoo nun, dahil kami naman ni Dash, nakukuha rin naman namin yung energy ng mga banda nun. Dahil nakikinig kami ng ganong klaseng OPM. So, tanggap namin. Ang maganda nangyari, nagkaroon ng tour na E-Heads. Election pala noon. E-Heads, River Maya, tsaka Legit. Kasama kayo? So, lalong na-adapt namin. So, ang bigat nun. Grabe na yun. Puro mga sikat na banda. Actually, tinataob yung bus namin nun ng mga nanonood. Doon ko naranasan yung, parang tataob na yung bus nyo. So, isang bus kayo ng mga artist na yun? Kasama ko E-Heads, River Maya, kami. Ayaw kami paalisin ng isang lugar. Sabi ko, huwag na saan na kayo, bakit? Itataob na yung bus natin. Pero talagang wild yung tao. Magbe-break muna tayo at panoorin nyo muna ang video to. Bigat na kayang buhatin ng bulsa ng masa? Regasco na dahil abot kaya na at free delivery pa sa inyong mga tahanan. Kaya mga kapitbahay, ipagkalat na ang chismis dahil sa Regasco LPG, ito ang tama sa timbang. Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Napakatagal ng break natin. 25 minutes lang kadalasan pero dahil masarap ang kwentuhan dito. At talagang kahit ako na nakikinig na lang din ako Kasi bata pa ako. Wala naman ganun. Yung mga debo ng mga pinsan ko kasi yan yung mga tugtog mga jabonga. Di ko alam kung ano ibig sabihin nung basta masarap pakinggan. Siyempre, ang dami sa kalsada, tinutugtog lahat yan Kahit saan. Hanggang tinatanong nila ako ano meaning niyan. Ang meaning po talaga niyan, yung jabonga, kung aalamin nyo. Ang dami kong kinulit dyan, boss. Hindi, may word kasi na lapongga. Lapongga. Actually, basta una yun So, yung lapongga. Yung, di Hindi ba? ba galing yun doon sa lapongga? Hindi. Kami ni Tanik talaga, hindi namin naisip yung lapongga
Yung Jabonga lang, kasi So nagagano. bago mag-legit, buo na yung word na Jabonga. Muna. Nagagano na kami na yung pag may nakita kayo babae, wow! Jabonga! Gumagano kami. Parang, hindi namin alam na malalagay siya sa ganun na marinig ni Kuya. Na tinatanong niya, bakit di natin gawa ng kanta to? Paano niya narinig? May dumang babae. Hindi, sa ano, nagbibiroan kami ni Tani. Yan, kami kabog. Yeah. Peace. Hindi, alam ni Kuya to. Pag may dumadaan na babae, Jabonga, oh. Si Kuya tumitingin. Sabi niya, sinasabi mo, Jabonga. Hanggang nakapag-record na kami. Sinabi niya, bakit hindi tayo gumawa ng kantang Jabonga? Since na sinasabi niyo yan, salita niyo, sabi namin, pwede. Pero ano yung tanog, nabi namin? Ginawa niya yung funk dubis na beat na parang gano'ng klase. Sabi ko parang, ang bagal Jabonga. Bagal ba? Ang bagal. Narinig to ni Francis noon. Kuya Francis Magalona na rin niya. Sabi niya, parang hardcore yung lyrics niyo, baka hindi ito tanggapin. Yun ang unang suggestion niya. Kaya sabi naman namin, tinatry lang naman po na namin eh. Pinatugtog ni Francis, Word Up? Conservative pa kasi noon, no? Conservative pa, no? Oh, may mga kanta nga na bawal patugtugin. Word Up 89.1 DMC. DMC pinatugtog ni Kuya yung Jabonga, mabagal. Yung mabagal na version. Oo, parang, sabi pa nga ni Kuya na-play ko na. Tingnan natin kung ano reaction ng tao kung may magre-request. Dumaan yung isang linggo. Ngayon, kami nila Kuya, nag-uusap kami. Kuya, ano ba pinakamagandang gawin dito? Bilisan kaya natin. Ano tingnan ko, bilisan na lang natin. Hanggang nakita ko yung drum pattern ni Kuya. Boom, tak, boom, boom, tak, parang boom. Kanino kanta to? Pagbaba ni Kuya, mahilig yan pag bumabagaling studio. O mag-ready na kayo, magre-record kayo muna. Sinabihan niya kami kagad yung dash ng maaga. Oo. Ililipat natin to. Yung file ng Jabonga, ililipat natin to. Pero gusto ko nandito kayo para anytime na may kailangan, pwede yung i-record o ano. Nung nilipat namin yung sa ganung beat, yung sa bago na, doon kami nagulat. Ito na yun yung ano. Yung binigay na yung demo. Narinig na yung demo, nag-interesado dun sa Jabonga. Hindi namin akalain nagano yung kalaki yung nakikita nila, boss na. Kumpanya, syempre, boss, may Octo yan, Octo. Sabi kagad sa amin ni Ricky, sabi niya kay Kuya Boom, gusto ko makilala yung mga bata. Pumunta kami doon. Ilan taon ka na yan? 18. 18 na. So, ang tagal nyo na magkasama ni Kibo, mga 3 years na, no? Oo, time na yun, boss. Ang tagal namin. Tsaka isang bahay kami doon dati. Nahiwalay na lang ako nung huli, hindi na ako sumasayaw sa kanila. So, dire-diretso kami. Kinuha kami ni Ricky. Pinatignan yung lyrics namin sa Jabonga. May konting binago ulit. Nire-rate namin. Okay na. Anong binago? Anong word yan? Medyo bas storage yung mga linyahan ko dati. Hindi ko na maalala eh. Pero safe na ngayon. Yung ngayon, safe na lang yung boss eh. Pero grabe, below the belt dati. Kaya nung sinabing, eto okay na to yung version na to, yun yung pinalabas sa radyo. Radio friendly na ano. Yun yung first single, di ba? Yan yung first single namin. Pero buo na yung album nun. Hindi pa. Ito pa rin yung binubuo. So, may single na kayo, wala pang album? Hindi. Ito pa lang yung binubuo na binubuo. Yung tapos na halos lahat. Dalawa yung huling naiwan mo Jabonga at Traffic eh. Okay. Nasign yung album. Nung nasign yung album, hindi pa tapos yun eh. Okay. May pending pa yun. Pending Pero pa. yung Jabonga, pinadinig nyo na, hindi pa na... Oo, pinarinig na. Pero ang usapan kasing lalabas yung unang single namin na napili ng Jabonga. Isa't kalahating buwan pa bago ilabas. Nilabas ni Chinaman agad nung binigay. Sa Na-excite. DMC rin. O nagkagulo nun. Imbis na magalit kami, natuwa kami. Kasi nung araw pa lang nun, sabi nila, huwag nyo nang indahin yun kasi kaya inagahan ko yung labas dahil may nararamdaman ako sa kanta. 3 araw pa lang, nasa request na siya ng top 10. Sabi ni Chinaman. So kami parang, okay yan. Sa station yun eh. Nag-guest kami ulit sa ibang radyo. Kaya pala gini-guest kami, hinahanap kami, boss, dahil nasa top 10 nga parati. Pero wala pang CD. Wala pa. Ito nung palabas na ito. Malapit na. Anong year na to? Ano na yan? 95 na yan. Oh, yun, 1995. Ano ako nun? Grade 2 ako nun. 95 ba ang legit? 94 yung sinasabi ni Das dahil 94 kami nagsisimulang sumula. Pero ang totoo na boss, 95 yun.
94, magkasama kami, binubuo na namin yung konsepto, kaya ganun katagal. Pero 95 lahat nagsimula, yung golden era talaga. Doon sumingaw ng malakas na, doon na parang... Ako, wala akong alam hanggang... Sabi ko pa dun sa kasama ko, tapos kami may recording. Umuwi muna ako ng Blooming Treat kasi para may pahinga ako. Sabi ko, abangan natin yung kanta namin na lalabas siguro next month. Papunta akong Recto. Papunta akong Campus Bubbles. Biglang tumunog sa jeep. Dug, tak, dug, dug, tak. Sabi ko, ambit sa kapitbahay ko, Bo, parang alam ko yung tugtog ah. Ano mo alam yung bago yan eh. Pam, 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 pam. Jabong. Paglingat ko doon sa gano'n, side mirror, gusto nakita ko yung mga tao. Nagbabounce. Shit, sabi ko, okay to ah. Hindi na alam na ikaw kumanta. Hindi pa. Hindi mo sinabi. Hindi ko rin sinabi. Kahit sa kaibigan mo. Sinabi ko yung kay Tonton na, ito yung kanta namin. Ano yung kanta mo? Narinig mo lang yan. Tignan mo. Binanggit ni ni China man. Oh, that was legit, Misfits. O nga po, no? Ang ino mo, ginamit ko lang. Hanggang, dire-diretso kami nagpo-promote sa DMC noon. Pagkatapos ma-promote na maayos, parang doon na namin nakita yung nagbibigay na sila ng nagdi-distribute na ng mga CD boys. CD sampler. Doon na namin na yung mga request sa amin, sinasabi nila sa amin, ang taas ng views nyo, o ang taas ng ganito, nag-expect sila na ganito, ganyan. Kami okay lang. Parang, siguro, para wala naman kami in-expect dito, kaya namin nailabas eh. Pero nagulat talaga kami nung yung nag-top 10 na siya. Nag-top 10. Tapos, nirelease na agad yung album. Oo, nirelease na. Pero ang release dapat, kasi ang kanta nun, release talaga October eh. September pa lang, napaaga kami din, nilabas nga. Nilabas na kagad. Ano mga kasabayan nun sa top 10? Dati, kanta ng Death Threat. Yung gusto kong bumait. Oh, yun ang nauna sa kanila eh. Bali, yan ang pumutok. Yan ang nasa bracket nun. Pero una man na master plan. Bring That Booty, Jabonga, tapos gusto ko na bumait. Yan. So, nauna kayo sa Death Threat na release? Nauna lang kami na release, boss. Siguro mga ilang buwan lang. Tapos lumabas na sila. Oo, sabay-sabay kayo na ko sa Music Bureau, no? Oo. Grabe na. Yun yung kalakasan nun eh. Kaya parang, yung mga kasabay namin, parang sinasabing golden era. Kasi lahat ng lumabas ng boss tinanggap. Umokay lahat. Tama, nag-release na rin yung Urban Flow nun eh, no? Tapos lumabas na rin yung Donggalo, 95 eh, no? Oh, yan na. Di ba? Pag sunod na yan, parang lahat na makikita. Kami rapper ah. Pero ang totoo, set konti pa lang noon. Pero nakakasabay na kayo sa banda. No? Nakasabay na kami hanggang sa tour. Nakilala namin yung mga tamang tao sa tour. Kinuha, E-Heads. E-Heads, River Mayas, kami lang rap group. So, magkano na TF nyo nun? Alam ko na, sa 100 na kami nun. Grabe, no? So, 100. malaki na yun eh. Malaki Pero na show yun. yan. Show to. So, 30 minutes. sa isang linggo, ilang show meron kayo? Yung ganong kalaki, yung may mga malaking na, siguro once a month yung boss, twice a month. Pero nung nag-tour kami, nakuha namin yun ng siguro 20 shows yun eh. Ilan taong ka niyan? Mag-20 na ako nito. 20 ka na niyan. So, legal na. Legal so, na. kaya mo nang i-handle yung Oo, yan, pressure, kaya ko na. Kaya yung ko na. fame. Pero ang hirap mag-isa ka pa rin dahil maliligaw ka pagka kailangan may taong pinakikinggan ka na huwag ka magaganyan. Kasi pag dala mo lang sarili mo, wala naman nakakita eh. So, meron ng substance use by that time. 21 ako, 22 yata ako nun. Simula 22. na, So, anong unang natikman mo? Siyempre, yung chonke, given na yan eh. So, nag-level up ka ng tira. Siyempre dahil may pera na, boss. Oo, may pera na. Item. Item meaning shabu. Shabu. Oo. Tawag dito. Syrup. Hindi ako nag-syrup, boss. Ano ko? Valium. Valium. Oo. Masarap ang Valium kasi makakatulog ka eh. Valium. Ano pa ba yung isa? Yung malakas? Ginamit pa sa akin ng huli to eh. Dahil sa beer ko. Ano yun? Ayan, talampunay. Hindi. Yung isa. Ativan? Hindi. Yung isang malakas din na pampatulog. Bukod sa Valium. Ano pangalan nito? Dormicom. Dormicom. Makulit yung Dormi. Pag nakatulog kasi ako doon, boss, nakaganyan ako sa harap ng auto. Pag umalis yung auto, nakaganon pa rin ako. Hindi daw. Wala na yung auto, ganun pa rin. Paano mo nagagawa? Nakasandal ka. May balance ako, sabi ko. Dormi yun. Napatunayan mo yan. Nakita ko yan mismo. Pipingsak siya ko niya, alam mo yung panset. Tari mo kayo, boss, paano ka? Ang kumakain lang na gano'n, si Buddha, tsaka yung ano, di ba,
Hindi, nakasanayan ko yun eh. Kung ano yung posisyon ko, kahit makatulog ako. Pipilitin ko lang compose lang ako ng gano'n. Para iniisip ko, hindi ka pwedeng magtatayo dyan dahil lasing ka. May kita ka ng mga tao na sabihin sa'yo. So kahit na anong mangyari, mag-steady ako nun. So, parte talaga ng, sa music, actually, sa showbiz industry, parte talaga ng fame yung drugs. Hindi. Nasa tao yung boss. Nasa tao. So, Hindi ako naniniwalang dahil sikat ka na, obligado ka kung ayaw mo, ayaw mo. Parang ano lang yan eh, parang jowa lang yan eh. Kung hindi mo type, ayaw mo, ayaw mo. Kaya nga sinasabi nila pati yung, di ba, temptation kasama, it's either babae o lalaki dahil lahat yun nasa ikot mo yun eh. ilang years yung hype nung first album? Talaga lakas din eh. Grabe yun. Oo. Ang hype ng boss, nasa 3 taon pa yun. Kasi yung traffic ginamit din sa Sa Hoy balita, Gising. oo. Sa Hoy Gising, di ba? Yung, Yan ang ad nila na pag may binabanggit sila sa tungkol sa mga nangyayari sa daan, traffic ang ginagamit nila. Ibayad na ba yun dati yung mga ganun? malamang company yun. Kasi hindi pa naman alam ng artist yun eh. Di ba? Sa kanila na pupunta yun eh. Tapos yung yung Air Chinelas, ginamit sa PBA yun eh. Erchinelas. Di ba? Ginamit sa PBA. Ang nakuha naman namin dahil sa Erchinelas, yung pag nanonood kami, nasa harap ka. No, talaga. Pero ang tanong pa rin namin, bakit ganito? Wala tayong bayad. Nagbayad sila ng huli kaso maliit lang. Parang, hindi tulad ngayon, pwede nilang gawin nyo agad, di ba? Kasi illegalities ngayon, alam na ng tao. Alam na. Bago ka palang gumawa, sisingilin ka na. Ba't ganito yun ako? First album yan, no? Punky First One album yung ko title to. niya, di ba? Punky One. Ito pa yung malakas, di Oo, ba? malakas. Tapos ilang years bago nasundan? 20... Siguro ano, boss? Walang isang taon. X Pinoy. Pinagawa na kami ng kumpanya na X Pinoy yan, no? mag-ready na kayo dahil naging in demand niya. Mag-ready na kayo dahil lalabas natin to dire-diretso. May mga kopya ka ng mga album niyo? Wala na akong po, si Dash meron. Yung pinatabi ko sa kanya yung kopya kong luma yung dalawa eh. Hawakan niya. Yung unang album meron siya, sa 3 na kami. 100% nilagay na namin doon. Grabe. Nanunuyo ako. Water, PA. Lahat box ba ako kaya? Di ba? Hindi ma'am, pagka nauuwaw ako, ibig sabihin yan, maganda yun ako. Ano? Health. Yung pala yun. Ayun. So, paano nagawa yung yung sa Punky One, sino mga guest niyo doon? May Vibe Session Volume 1 doon, di ba? Oo. LJ, LJ, oo. Just Rai. Magaling yung mga kagrupo nila. Hindi ko matandaan yung kasama nila sa grupo yung magaling eh. Yun yung nag-flow ng parang bas iba. Yun yata yung nasa States ngayon, yung isa. Pero, Si ano yan? Sino ba to? nakalimutan ko yung pangalan nila eh. Kilala ko yan. Pero okay itong mga to, boss. Yung nagpo-flow na parang Parang, kala mo, sa beat sync ko pa to. Hindi, magaling pala siya, kaya Sino gano'n. ba to? Kagrupo ni Ace One yan, di ba? Oo, yan. Down Earth yata sila. Di ba? Yeah. Tama, Down Earth yata, boss. Pero, ang daming selection eh. Talaga yun, Ang daming selection Parang nung... gorillas yung flow niya, di ba? Tama. Ang daming selection nung huli para lahat makasama namin. Pero piling-pili pa rin dahil hindi mo naman pwede samahan lahat yun dahil ang haba. No? Pinili pa rin kung sino isa kanila, sino yung ganito. Pinili pa rin namin kaya okay. Paano ka magsulat ng kanta? Like, nauuna ba yung Music? music o... Hindi, mas nauna ako sa lyrics. Sasabihin lang sa akin yung gawin ko, boss. Tapos para alam ko yung... Sana ko magsisimula, alam ko yung tunog ng chorus ko. Ngayon, kung meron akong guide, narinig na beat, na walang ibibigay ko yun sa kausap kong arranger. Pakitignan mo nga ito kung okay. Ito yung rarapang kong music. Pero wala pa yung pinaka-main music niya. Kunyari gagawin pa lang. Yun yung ginagawa ko, boss. Pero mix siya, si Jego, one of the, smooth magsulat eh. Kumbaga yung sulat ng kalye, na isaswak niya eh. Yung wordplay niya, iba eh. Mga salitang kalye. Bagay talaga sila ni Dash eh. Kasi si Dash kasi is pure hip-hop, di ba? Purista. Si Jego yung kalye. Kumbaga, Para may nakikinig sa dalawang side. parang naghalo ang Wu-Tang tsaka Onyx talaga. Ang tawag doon nananawagan kayo. Alam mo magkaiba yung nakikinig sa inyo, pero alam yung isa yung pinananawagan nyo. Di ba? Parang, ganito gawin natin. Kung alam naman nila na malaking parte ng masa, boss, syempre masa yan eh. Yan ang sinasabi yan ng
ang laki ng market na masa. Mm. So, yung time na yun, medyo picky pa yung mga tao. Pag nag-English ka, tapos nagsuot ka ng pakiramdam nila, boss, balikbayan ka na mayaman. Ayan, Di ba? BBT. Oo. Ngayon, kahit mag-makeup ka pa well, taga dyan lang yung sa kanto, taga lang dito. Di ba? Mm. Dati, pag nag-attire, uy, balikbayan yan. Paano mo nalaman? Hindi nga, sa pag nagsalita, hey, what's up? Ngayon pag gumanon, sayap dong. So paano Taga Cebu yan, yung, taga Cebu. yung composition ng kanta nyo, sinong nasusunod? Like, kunyari, ayoko to. Meron ba kayong pagtatalo ni Dash na? Wala. Actually, si Boom nagsusupervise nun. Cebu. So, pag sinabi ni Kuya na medyo tagilid yung flow nyo, pinapakinggan naman namin. Yeah. Oo, hanggang ngayon, pag sinabi ni Kuya na hindi ko kursunada, hindi ko na pirinig sa kanya agad. Hintay ko munang siya magtanong ulit sa akin, nasaan yung ganitong gustawin? Hindi mo naman kursunada, Kuya eh. Kung bibigyan mo ko ng music mo, gagawin ko yun. So, umu-open naman siya pag sige, gawang kita. Sir, mo naman yung gagawang kita. So, pero masasabi mo yung pagiging artist mo way back 90s is very fulfilling para sa'yo? Boss, ang pinaka ko doon, marami akong nagawa na gusto ko. Sabihin, marami akong nagawa, tulong sa akin ng mga ginagawa ko sa pagiging artist, pagsusulat. And nararamdaman ko yung style dati, may nararamdaman akong ganong ikot yung nangyayari ngayon. Hindi naman parang minamadali yung paglabas. Pero nung lumabas, timing pa rin. Timing pa rin. Yun ang pinakamaganda. Hindi yung lumabas ka lang na, lang yan. May timing pa rin talaga. Para mapansin ka, marinig ka ng mga taong Sobrang putok yung kanta nyo di ba? Sobrang putok yung jabonga, talagang bawat kanto. Kailan mo naramdaman na sikat ka na? Yung wala na kaming pahinga kada buwan. Halos may show kami. Ang pinakamagaang namin trabaho na pag i-interview lang kami sa radyo. Radyo tsaka yung magazine. Oo. Grabe yun. Pero yun lang ang parang wala yan, konting lang yan. Pipicture tayo yan, konting interview lang. Pero, kung isipin mo, ang halaga na nung ngayon. Di ba? Oo. Minsan, hindi pa kami sumisipot ni Das sa ganun eh. Kaya tingin mo may mga learnings talaga na nangyari. Kaya nga, ang pinaka-the best, matuto kang tanggapin yung pagkakamali mo. Titignan mo parati yung mga nangyari no, kung bakit nagyari yun. Kung ano yung responsibilidad mo nung araw yung ba't mo nagawa. Nakikita ko yung boss, kaya sabi ko nung huli, daming dapat baguhin. Pero naramdaman ko nung huli, tama rin naman yung ginagawa ko na ayusin ko unti-unti. Hindi ko pwedeng sabihin mabilis kagad o malakas eh. Parang, unti-unti lang. Wag ako magmadali dahil hindi naman yun, may timing naman para sa akin talaga. Waga, pinakita ng Diyos kung paano sumikat. Yun. Sikat, Diba? Tsaka, pinakita rin niya sa akin na bumagsak ako, boss, na wala kang kakayanan pag gusto ko ginawa. Hindi, pero ang one of the magandang traits mo, kahit 6 na beses kang bumagsak, 7 beses kang tumayo eh. Yun know, ako, yun, marami nagtanong rin yung boss, bakit daw nakakabalik ako. Ang sagot ko, kasi kung tao tatanungin mo, syempre lahat gusto makabalik. Di ba? Parang, pag binibigyan mo ng pagkain, imposibleng hindi kunin niya, kakainin nila yan. Di ba? Pero ano doon, paano ko daw gagawin? Ang sagot ko, hindi ko alam eh. Basta ako sinusunod ko yung sarili ko. Parang may nagsasalita sa likod ko na, gawin mo yan, basta nakakabuti sa'yo. Delikado yan. Sinasabi ko parati. May nagsasalitaan sa likod ako. Binabantayan ko sarili ko. Pero ano yung pinaka-biggest regret mo na nung panahong sikat kayo? Yung biggest regret? Sana hindi ko na ginawa to, ganun. Ang dami kong naubos na pera kung saan-saan. Tingin mo, tansya mo, magkano kinita mo nun, mga panahon na yun? Siguro nagpas 2 na yung boss. 2 milyon? 3. Malalaman mo na pag huli. Dapat pala, hindi ko na lang ginawa yun. Dapat pala, sinilid ko na lang, binigay ko sa mga ibang ganito, ganyan. Pero, hanggat hindi ka natututo, hindi ka hinto eh. Hindi, tsaka parang yun ang mga unang malalaking perang siguro na hawakan mo ng... Pero wala ka pang nun? Wala ka pang anak nun? May anak na ako ng boss, si TJ. May anak ka na, hindi mo nakakita na, yung future ng anak ko, ganun. Yung nga boss, late bloomer daw ako. Late bloomer. Shime. Ano daw ako boss, hindi daw ako agad tumitingin sa ganun. Saan? Yung
para matuto. Pero once na Sa pag natuto future. naman ako, nung una kasi parang baliwala eh. Parang okay lang yan. Saka ang siguro, dami, ang dami, ano? pakiramdam mo, marami pang parating na. Maraming pera. Pero hindi pala ganun ang mindset nun. Hanggat may ginagawa ka, abusuhin mo. Pero ayusin mo yung parte ng ginagawa mo para alam nilang maayos ka pa rin. Hindi yung gagawin ko lang to. Okay na, may pera na ako dito kung ano gusto kong gawin. Half-baked eh. No? Kumaga, O, di ba? Ang nagmo-motivate, pera lang. O, yun lang ang lumalabas. Kaya ako ginagawa to pera. Hindi yung gagawin ko to dahil gusto ko. So, mababayaran ka na maayos. Gagamitin mo na maayos mo yung sarili mo. Ang dami kong pinakawalan din ganun. Hanggang, makikita nyo naman, di ba? Kung ano yung resulta. Pero di ba, lumabas kayo sa pelikula nun? Dati, boss. 19 ano yan? 1996. Ano nga ito pelikula? Puera Biro, Mahal Kita. Kasama namin sila Ogie Alcacid, Michelle Van Aymeren, Rani Raimundo, kami ni Dash, tapos Soxy Topacio. Peace out nga pala kay Senior Ogie Alcacid. Yan. Soxy to patay na ba? Hindi ko alam. Direk? Ano yun? Ganun parati yun eh. Salamat. So, ba't hindi nagtuloy yung karera nyo sa sa pelikula? Yan, sa management na yan, sir. Pabos, dahil tinawagan kami ulit ni Direk Tony Reyes. Tony Reyes. Para sa ibang project naman. Sabi ni Ate Lani, wag muna kasi napapagod kayo masyado. Dahil may tour kami nun. Protektahan kayo. Yung Sayang talaga kung iisipin mo ngayon. Baka siguro mas malaki na dapat yung pinanghahawakan namin ngayon. Pero hindi ko rin nakita doon eh. Pag sinasabi ng iba, nakita ko sa ganito na ganyan ah. Parang dapat kami doon. Ang sagot ko lang parati sa sarili ko, hindi ako para doon kaya hindi natuloy. Ilang years na ba ang legit sa industry? Nasa 30 na kami. Hindi 30 na. Nagkaroon kayo ng 30. 30. 20 lang ba yung 20 museum? Okay. 30 years anniversary namin. Last yata. Tapos ngayon, hindi ko pa alam kung ano mangyari dahil hindi pa kami nag-uusap ni Dash. Pero pag gumawa ka pa ng isang anniversary natin, matindi mo na. Ilang taon na tayo nun, di ba? Pero, kaya pa. ang saya, kaya pa naman. So, anong papayo mo sa mga artist ngayon na medyo medyo kumikita na, medyo malaki na, medyo... Paano nila hawakan yung pera? Ito, una sa lahat, boss. Una sa lahat, makikinig kayo sa mga alam yung taong marunong humawak ng pera. Pahawak nyo sa kanila yung pera. Tapos lingon kayo. Pag bunta nyo, inista pa rin yung pera. Kawawa. Hindi ganon. Ito ang gagawin nyo. Kung alam nyo yung mga kasama nyo sa bahay, kuya nyo, o may kapatid kayo, o nanay at tatay nyo na kayang hawakan yung pera nyo para ilagay sa negosyo, hingi kayo sa kanilang advice. Siyempre, pag may magulang ka, sasabihin lang, Hawakan ko muna yan. nakakin na yan. Tago ko muna. Parang Pasko lang, no? Tsaka naglalambing siyempre yung mga magulang eh. Ako, pag ganun, boss, naalala ko mama ko, binibigyan ko yung mga paborito ng cake, bracelet. Ama, Gold dyan. boss na, nirigalong ko Ermat ko nun eh. Pag binibigyan ko siya nun, isa lang sinasabi ko, ma, wag mo mapapagalaw to dahil pambangko to eh. Pambangko. Binibigyan ko na siya ng regalo niya noon na. Pero, sobrang dami namin ginawa. Naramdaman ko nung dati parang pag hindi ko pa ginawa to, kailan ko magagawa ulit sa kanila to. Yung pabutihan na yun. Pangalawa, yung blessings talagang hindi tumitigil pag alam niya maayos ka naman. Parang, naalala ko yung tinatanong na ako parating lahat magbe-break daw muna kayo? Be-break. Isang araw, dalawa. Wala kayong pahinga. Pakita yung charge sa amin. Okay lang. So, araw-araw may booking. Ang pinaka hindi lang show, boss? Yung taping ng Yung TV. taping. Importante pala yun dahil promotion yun. Babanggitin na yung mga upcoming show. Marami pa rin dumarating. Pero sa career mo, ano yung pinaka-greatest achievement mo? Ano to, boss? Music o in general na? In general, career. Career. Ano ba yung career mo? Hindi ka artista. Alam mo, kitang-kita nyo naman kung ano. Hindi, ang pinakamagandang, ang pinaka boss.
Parang wala. Tagal mag-isip pa. Meron naman, syempre. Meron naman. Nag-platinum yung album, di ba? Hindi, boss, greatest achievement to, Oh, boss, diba? greatest achievement, syempre. Nag-platinum yung album namin. Nakagawa ko ng solo album ko, boss. Nakagawa ka ng solo album. Felix Bacat, Felix Bacat. Under ano yan? Under Galaxy. Galaxy. Pangalawang album naman, Under Alpha. Nakadalawa kang Felix Bacat. Magkano mo nabenta yung Felix Bacat yung una? Medyo mababa yung Felix Bacat, boss. Nasa halos 300 plus. 300,000. Yung production mo, magkano cost nun? Dati, before? Medyo maliit lang to. Yung kilali. Okay. Dahil ano to sinubukan kong mag-solo artist dito pero hindi pa ganun kalaki yung alam ko kaya ala-alalay lang. Under Galaxy Records. Under Galaxy. Kaya masaya naman. Tapos Alpha, Yung second album. second album. Maganda Under na. Alpha na. Pero medyo yung promotion ko na matumal. Matumal. Bakit kaya? Tingin mo. Nag-expect sila sa akin na may tao may gagawa na iba ng Yung ad prom. Oo, ang sagot ko, dapat tayo na lang. Siguro yung time na yan, medyo hirap ang Alpha, kaya parang, Oo. alam ko medyo hirap sila nun Naiintindihan ko naman. Pero may mga TV guesting ka nun. Naparod kita sa, ano yun, kay Chris, di ba? Naparod kita Sa Asperix, bakit ba sa... medyo maraming TV guesting ko rin. Lalo nakita ko sila Chris Aquino. Mama! Felix Bacat, ha? Hindi, grabe. Corina Sanchez, di ba? Hilig naman Corina sa suklay. Suklay. Brush ng buhok Parang lakas ng tama. Tama. Ibig sabihin, maganda kasi alam niya maganda siya Oo. So, yun yung tama ng... Pag sinabing tama, boss, hindi nakadry. Wala siyang mali. Hindi, pag sinabi... Ang akin kasi, yung perception ko, pag sinabing tama, kahit walang tama, sabihin, gusto lang niya magsuklay. May araw na kahit ako matagal ako magsuklay. Nakalusot, no? Si FLM. Ay, just meditation lang. Sino? FLM. Tarang mo. Kulaong. Delete. Didilit ba yun? Kakalabas lang. Baka mahoyo na naman. Iwas tayo doon. Pakidilit po. Ano pang ano, boss? Hindi, yun nga, yung Felix. Bakit nakadalawang album ka, Felix? Nakadalawang album, hanip. Pero bago nabuo yung fourth album ng Legit. Nauna pa yung 100%. Nauna pa bago mag-Felix. Bago Felix Bacat. So, abangan yung pangatlong Felix Bacat. Yun na. Untitled Kagat. Felix Kagat. Pero yung apat na album, pang-apat nyo, ano yun, di ba? Independent production? 100% na yun, boss. Independent Independent yun. Distributed by Galaxy Records. Tapos, sino nagpa-produce? Meaning, sino yung nag-production nun? Kami nila Thomas Aguirre. Shoutout kay Thomas Aguirre. TA. Ilang copies yun? Francis D. Si Francis, Francis D. Umabot rin kami ng... nabayaran ko lahat yun sa royalties ng boss yun sa kanila yung mga kulang. Kumita pa. Hindi ako naninilid, no? Mahirap. Lalaki nung kasama ko, boss, di ba? JC De Leon. Pero, siguro naka 5,000 hanggang 6,000 rin kami. Nakopya? But not bad din, not bad. No? So Oo. parang, magkano SRP nun? Ang CD nyo? 299? 399? 299 yata. 299, no? So parang 299 times 5,000, no? Oo, grabe. Kasi ang kumubra ko nun sa kanila nung una, 340. Ba, kung totoo yun, baka naka 1.5M kayo? May cut pa dyan yung ano. Oo. Kumpanya, di ba? Pero kung yung gross nyo, malaki. Oo, laki boss. Kasi, kumuha ko ng 340 nung una, kumuha ko ng 300 pangalawa. Not bad, no? May nakuha pa kami na dash ulit. Ganun kalakas yung ano, no? Yung... Swerte rin talaga. Ito yung single na kasama si Isa. Boss, sanda. 100%. Yan ang ano nun. Maganda yung pagkakagawa ng album. Nahinaan pa nga kami nung una. Sabi nga namin, baka hindi... Pero nakita rin namin nung huli. Yun na yun, no? Ano company yun? Galaxy? Galaxy. Pero under anong company? Meron pa ba nun, Galaxy? Galaxy, tie up sila ng ano, ng police. Iisa lang naman yan, isa lang Universal Galaxy Poly. Isang ikot. Nag-iiba lang sa pangalan. MCA yata ang wala na, no?
Alam ko, boss, meron pa rin eh. Nakahiwalay lang. Di ba manggahan? Oo, yata. Oo. Manggahan? Wala na manggahan. Wala Sa na. Ortigas na lahat. Ano ka ba naman? Sa? Ortigas na lahat. Kasi kagahan pa rin eh, no? Hindi, manggahan ang tawag nila, boss, di Oo, sa ba? Baguio Street. Wala na. Oo. Ano pa? Ano pang masasuggest mo sa sa mga aspiring artist? Parati kayo maging humble. Tsaka pag-aralan nyo yung ginagawa nyo, hindi yung sasabihin nyo lang gusto nyo maglabas dahil maglalabas kayo. Mas maganda yung may knowledge. Alam nyo yung ginagawa nyo, nagbabasa kayo ng maayos. Hindi ko naman sinabing tutukan yung masyadong pag-aaral eh. Pero kung pwede kayo mag-aral, bas nakakabuti yun. The more na may alam ka, hindi ka maargabyado. The more na may alam ka, makapagtatrabaho ka ng maayos. Ngayon, kung yung pagtrabaho ka ng maayos, bigyan mo kami ng parte. Pero tingin mo kung wala ka sa music industry, hindi ka mapupunta sa maling daan. Kung wala ako sa music industry, hindi ako mapunta sa maling daan. Oo, kunyari, hindi ka sumikat, ganun. Hindi ka mapupunta sa ang totoo, pinagdaanan mo. matigas talaga ulo ko, boss eh. Kung wala ako sa music industry, baka mas naging malala pa. Talaga. O dahil yung hood na kinalakihan ko, kung wala kang pera, gagawa ka ng pera. Man. Gagawa ka ng pera. Gagawa ka ng pera, papasok ka sa mga bagay na ayaw mong pasukan, napipilitan ka lang. So, hindi yung paggamit ang mangyayari. Hahasel ka. Hassle ka. So, hindi mo rin alam kung gaano ka katagal magiging malaki. Hanggat di ka nahuli. Yun pa rin ang ending, kaya walang ano. So, ang in reality, may kasalanan ng community. Hindi ang tao. Community is yung nagbibigay ng ano. Yung ginagalawan mo. Yung lugar na ginagalawan mo. Hindi yung tao, boss. Palipat sa'yo. Pwede bang sabihin, kasi may kinalaman lahat. Sabihin, may kinalaman lahat na yung iba kasi, di ba, ang hirap boss dahil hindi mo pwedeng isisi sa tao. Hindi mo pwedeng isisi sa tao ang sinasabi, dahil yung mga nagbibigay. Tapos yung mga nagbibigay naman, tsaka yung nagbibenta, kaya nila ginagawa dahil may pangangailangan rin sila. Kaya sinasabi ko parati, kung nag-aral kayo ng maayos siguro, bas hindi lang yan yung magiging ang ending pa rin na lumalabas, sa amin pa rin yung mali. Kung nag-aral ka ba ng mabuti, Asensado doon ka pa rin nakatira, hindi ka mapupunta sa ganun? Tingin mo? Depende pa rin sa tao. So, yung community talaga, pag malakas makakuha ng aura para ganun yung gawin nila, yari yung tao. Unless na mapag-aaralan nilang, huwag natin gawin to. So, nakaka-apekto nga yung komunidad. Boss, nakaka-apekto yan. So, dapat mong gawin. So, pag may pera ka na, alis ka na sa hood nyo. Lipat ka para yung anak mo malayo sa Sa akin, sitwasyon. sa akin, kung magkakaroon ka ng kakayanan na lumipat, Lipat ka na. lumipat ka, hindi para ilayo sila sa lumipat ka, pero pakita mo pa rin sa kanila kung saan ka galing, boss. Pakilala mo pa rin sila na ito yung mga anak ko. Kaya ako lumipat dahil magtatrabaho, less stress to para sa atin lahat. Bas maintindihan yung buhay. Ituturo ko pa rin sa kanila kung ano yung nangyayari sa labas, kung bakit ako umalis dito. Tsaka ito yung pinanggalingan ko nung nagnanakaw ako ng itlog, tosino. Kung sana, kunyari, namatay ka, tapos nag-reincarnate. Gusto mo ba ulit na daanan yung buhay mo na yan? Ayoko. O gusto mo na iba nang gagawin mo? Gusto ko iba na yung gagawin ko. Bakit? Para iba naman yung challenge. Pangalawa, Iba naman titirahin. pag na-reancarnate, boss, ang hirap nun eh. Oh. Gusto kong iba, gusto ko kundi athlete. Athlete food. Hindi, gusto ko iba naman. Siguro, Tulad ng? Adonis dancer, di ba ganyan? Hindi ko alam, pero iba. Iba naman. Gusto Ayaw ko mo nang bumalik bilang Diego, bilang Felix, baka Actually, hindi boss- tama yung mali. gusto ko yun eh. Saan mo ayaw mo? So, hindi, gusto ko yun dahil sino bang taong ayaw sa ganun. Kaya ko lang ayaw siya. Gusto ko naman matry yung iba. Gusto ko naman subukan na communicate, may connection naman ako sa iba. It's either tao sa ginagawa. Para maramdaman ko naman yung pagiging iba naman. Yung may kaya ko palang gawin to. Pwede pala magkaroon ng future sa ganito, di ba? Hindi yung iba. Wala akong future sa ganito. Hindi, meron lahat yan. Hahanapin mo lang kung saan. Di ba?
dami kong kakilala mga barker na nagkatrabaho ng uli. Maayos yung mga buhay ngayon. Barker yan. Nag-barker, nag-aayos ng mga gamit sa mga mall. Boss, yung mga, di ba? Merchandiser. Naging dicer, pero umokay naman sila. Okay naman sila. Talagang community boss, pangalawa yung tao, dapat may contentment rin talaga. Kaya wag ka na mag-isip ng masama o magnakaw para mabili mo yung lang gusto mo lang, mahirap yun. Ito lang tignan mo mukha ko, tapos umarap ka sa mukha mo kung ano pwede. Ito, hindi ko natanong kanina eh. Sino ba yung kasi pag nagsusulat ka, actually, being hip-hop Filipino fan, lahat ng mga lyrics talaga, tinecheck ko kung sino yung reference eh. Yes, boss. Si Diego lang ako nahirapan kung sino yung totoo lang yung writing reference. Nahirapan mo kay sino ba reference na ito? Kasi alam mo to, ito kinuha to dito sa grupo na to, di ba? Sino bang writing reference mo? Pag sinabi mo writing reference ba, yung idol mo, boss, o sino yung... The way you write the parang song, ginagaya diba? Ano wala, boss, orthodox ako eh. Kung yung ano yung nararamdaman kong flow, tsaka tamang ano dun sa kanta, ganun ginagawa ko. Pangalawa, sinisigurado ko lang na maintindihan nila yung lalabas kong lyrics, tsaka yung wordings ko, di ba, para... Bigla na lang, bumabali nga ako sa kanta, tapos biglang magkakaroon ako ng harmony, bigla parang... Pero yun, gusto ko lang siyang gawin. Basta nararamdaman ko doon yung freedom ko, malalaman ko yung tono ko dito, pag binaba ko, ganun yung tono ko, so may papasok sa chorus na ganun. Diba? Pero, wala akong kusang lumalabas na sa akin, sulat lang ako ng sulat. Pero yung style mo na hinahalo mo yung Tagalog sa English, ginagawa mong Taglish, paano mo nakita na K-boom. perfect yun eh? K-boom. Boom. Flip top. Sample nung hinalo mo yung di ba? May rhymes like metaphor, di ba? We're smoking Alhambra, yan, ganun. preaching like Gumbursa, di ba? Kicking lyrics like Ramon Zamora. Kumbaga, yung rhyming nyo pasok eh. Gregorio Marcelo, they are my real hero. The funky true one, brown Filipino. Iba yung linya. Kagat sa masa eh. Oo. Kagat sa Pilipino. Kumbaga, pag tutuusin nun, pag narinig ng mga tao pinakinggan nila mabuti mo, gusto man nila yun eh. Di ba? Great like Manoy, our game like Pusoy. Inaali ko ito sa lahat ng Pinoy. Parang, ano yun, patunay yun yung na. wordplay eh. No? Oo. And yun ang aabangan nila yung bagong lalabas ko, yung wordplay, yung mga step namin na, Dance step. kita tayo niyan, tingnan nyo. Saan kanila pwedeng i-follow mga social media? Diego nga pala, from Legit Misfits, aka Felix Bacat. Pwede nyo akong i-follow sa FB account ko, Diego Katabay, Jhego, Catabay. Pwede nyo akong follow sa Instagram ko, pare rin yung pangalan ko. Ayun pa rin. Ayan, sa TikTok, Diego Katabay. TikTok ka na? Hi! How? Pwede nyo akong i-follow hanggang sa loob ng kwarto ko. Hindi. Follow nyo po yan para marinig nyo kung ano yung mga bagong ginagawa namin proyekto, yung mga ano yung lalabas namin bago, kung ano yung mga pinopromote namin. And pakiabangan nyo po yung gagawin ko, hopefully matuloy. At kayo magdidesisyon kung saan ako dapat nakano. Pero isa lang, sa lahat ng mga nagpa-follow, sabihin nyo sa mga kaibigan nyo na para lumugo pa yung ginagawa natin, i-follow pa ako ng iba ng mga hindi nakakaalam. Okay, goods. So yun, kung umabot kayo sa part ng video na to, ay mag-subscribe kayo at click ang notification bell para mas marami pa kayong mapanood ng mga video mula sa channel ng Crazy Family TV. Yan, kasama pa rin natin si Boss Don Rice, si Diego ng Legit Misfit, at syempre ako ang inyong ninong Crazy Mix. Yan, di pa rin namin alam kung paano tatapusin tong podcast na to, kaya bigla na lang kaming mawawala. Ako nun.